예, 여러분 안녕하십니까? Magandang gabi po sa inyong lahat. 예, 오늘 너무 이렇게 아름다운 밤입니다. Napakaganda po ng gabi ngayon. 우리 새소리 그 음악학교 학생들이 너무 이렇게 노래를 잘했습니다. Ang Sesuri Kids Choir ay napakahusay umawit. 한국 노래를 어떻게 저렇게 잘하는지 깜짝 놀랐습니다. Hindi ko alam kung paano nila nakanta ng ganong kagaling ang Korean song. 우리 링컨 학생들의 그 연주 또 노래도 너무 좋았습니다. Ang tugtog din ng mga estudyante at awitin ay napakaganda. 태권무도 한국 학생보다 더 잘하는 것 같아요. Pati ang taekwondo mo mukhang mas magaling pa sa mga Koreano. 예, 제가 태권도 1단인데 Ako rin ay black belt ng taekwondo. 저보다 더 잘하는 것 같아요. Mas magaling pa sila sa akin. 또 우리 CLF 목사님들의 댄스도 너무 잘했습니다. And then yung sayaw din kanina ng mga matatanda ay magagaling din. 목사님인지 댄서인지 구분이 잘 안 갈 정도로 잘했어요. Hindi mo maakala na pastor na pala sila. 그래서 오늘 정말 이렇게 여러분들 훌륭하게 공연을 잘 마쳤습니다. Anyway, ngayong araw, successfully natapos yun ng mabuti ang lahat ng performance. 이제 말씀만 좋으면 되는데 Ang natitira na lang, maganda dapat ang mensahe. 여러분 기도해 주십시오. Manalangin po kayo para sa akin. 그래서 오늘 잘 이렇게 마무리하면 좋겠습니다. Natapusin natin ng maayos ngayong araw. 예, 오늘도 누가복음 10장 25절부터 37절까지 읽겠습니다. Ngayong araw din, babasahin po natin Luke chapter 10 mula verse 25 to 37 ulit. 예, 오늘은 우리가 이거 마치면 좋겠습니다. At sana matapos natin ito ngayong araw. Verse 25. At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso na sinasabi, Guro, ano ang aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? Pagsagot niya ay sinabi, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Sinabi niya sa kanya, Matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabuhay ka. Tatapat siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, At sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi, Isang tao ay bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. Nasa kanya ay sumamsam at sa kanya ay humampas at nagsialis na siya ay iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaong isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Sa gayon din paraan, ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya, ay dumaan sa kabilang tabi. Tatapat ang isang Samaritano. Sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag. At lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At ang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, Alagaan mo siya at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya at sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka at gayon din ang gawin mo. 예, 예수님하고 이제 율법사가 대화를 나누는데 Ito ang conversation ni Jesus at ang tagatanggol ng kautusan. 율법사는 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 그랬습니다. Sinabi ng tagapagtanggol ng kautusan, ano ang aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? 이 사람은 자기가 무엇을 해야만 영생을 얻을 수 있다고 생각한 것입니다. Iniisip niya na baka makakatanggap siya ng walang hanggang buhay kung may gawin siya. 하지만 성경에는 영생은 하나님 선물로 주신다 그랬습니다. Ngunit sinasabi sa Biblia na ang walang hanggang buhay ay binibigay ng Diyos bilang kaloob. 그 말은 선물은 주는 자가 값을 지불하고 받는 자는 공짜로 받는 것입니다. Ibig sabihin ng kaloob, ang tagabigay ang magbabayad, ang tagatanggap naman ay walang bayad. 우리가 영생을 받기 위해서 해야 될 것은 아무것도 없다는 것입니다. Ang gagawin natin para makatanggap ng walang hanggang buhay ay ibig sabihin wala kahit ano. 자, 우리가 죄가 있기 때문에 Dahil tayo ay may kasalanan, 하나님께서 우리에게 영생을 주시고 싶다면 kung nais tayo bigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, 하나님께서 우리 죄값을 대신 갚아 주셔야만 된다 그 말입니다. kinakailangan instead ni Jesus bayaran dapat ang kasalanan natin at wala nang ibang paraan.
여러분 그렇죠? Tama po ba? 예. 여러분 하나님은 모든 값을 이미 지불하셨기 때문에 At dahil ang Diyos ay nagbayad na sa kabayaran ng lahat ng kasalanan, 예, 이 영생은 공짜로 주지 대가를 받고 주지 않는다는 것입니다. kahit ang buhay na walang hanggan ay ibinibigay niya ng libre, walang kapalit. 그래서 예수님이 뭐라고 답변하셨냐면은 Kaya ano po bang sinagot ni Jesus? 예, 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐 그랬습니다. Ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? 여러분 율법에 기록된 것은 동일합니다. Ang nasusulat sa kautusan ay pareho lang po. 여러분 성경이나 제 성경에 동일하게 기록돼 있고 Pareho lang nakasulat sa inyo at sa aking Biblia. 또 예수님 당시에 또 유대인 성경에도 동일하게 기록돼 있습니다. At pati sa Biblia ng mga Hudyo, nung panahon ni Jesus, pareho din ang nakasusulat. 하지만 그것을 어떻게 읽느냐, Ngunit ano ang nababasa mo? 어떻게 받아들이고 이해하느냐는 다를 수 있습니다. Kung paano mo ito nababasa, kung paano mo ito tinatanggap, ay maaaring mag-iba. 자, 마음이 높은 사람들은 이 율법을 볼 때 Ang taong mataas ang puso, sa pagtingin nila sa kautusan, 자기가 뭘 해야 된다고 생각하는 것입니다. iniisip nila na kailangan nilang gumawa ng something. 하지만 마음이 낮은 사람들은 Ngunit ang taong mababa naman ang puso, 자기가 이걸 할 수 없다고 생각하는 것입니다. iniisip nila na hindi nila kayang gawin. 오늘도 이렇게 시내 식당에 갔는데 Kanina rin, kumain na naman kami sa labas. 어떤 자매님이 이렇게 우리에게 맛있는 음식을 사주었습니다. Merong isang sister ulit ang nang libre sa amin ng masarap. 저는 필리핀이 너무 좋습니다. Talagang paborito ko ang Pilipinas. 네, 맛있는 거 사주기 때문에 Dahil maraming nang lilibre. 안 가고 싶어요 한국에. Ayoko nang umuwi sa Korea. 그런데 그 식당에 가니까 음식이 정말 맛있고 값도 좀 비쌌어요. Pagpunta namin doon sa kainan, masarap na nga ang pagkain, matataas pa ang presyo. 그런데 이제 오늘 제가 그 이제 음식값을 지불할 때 Kanina, nung magbabayad na sana ng pagkain, 제가 오늘 음식값을 내겠습니다 말하지 않았습니다. hindi ko na sinabi na ako na po ang magbabayad. 어제는 제가 얘기했어요. Kahapon sinabi ko ako na po. 어제는 제가 이제 교만하게 음식값을 내겠다 그랬거든요. Kahapon kasi naging arrogante ako sandali at nag-alok magbayad. 왜냐하면 어제는 제가 이 신용카드를 갖고 나갔어요. Dahil kahapon kasi dinala ko ang credit card ko. 그래서 제가 이제 그 카드가 있었기 때문에 제가 값을 내겠다 그랬어요. Dahil may dala akong card, sinabi ko ako na lang magbayad. 오늘은 제가 아예 크레딧 카드를 가지고 나가지 않았어요. Pero ngayong araw, hindi ko man lang dinala ang card ko. 그래서 저는 절대 오늘 음식값 내겠다고 말 안 하기로 At 작정했어요. nagpasya akong never ako mag-aalok, magbayad ngayong araw. 왜냐하면 줄 게 없기 때문에. Dahil wala din naman akong maiaalok. 여러분 음식값은 내 능력이 있어야 내는 것입니다. Mga kapatiran, ang panglilibre ay magagawa mo lang kung may kakayahan ka. 능력이 없는 사람은 이렇게 얻어먹어야 되는 것입니다. Ang walang kakayahan ay walang ibang dapat gawin kundi kumain. 이 사역도 해보니까 그렇더라고요. Ganon din po sa ministro. 여러분 이렇게 큰 교회 있으면 좀 작은 교회 이렇게 도와주면서 하는 게 맞더라고요. Pag nasa malaki-laki kang simbahan, tama lang na tumulong ka sa maliit-liit na simbahan. 또 작은 교회 있으면 큰 교회 좀 이렇게 기대고 사는 게 맞더라고요. At kung nasa maliit na simbahan ka naman, tama lang na sumandal ka sa malalaking simbahan. 알겠습니까? Naintindihan niyo po ba? 저는 필리핀에 있는 동안 우리 남기현 목사한테 좀 기대고 살려고 합니다. Kaya habang nandito sa Pilipinas, sasandal lang ako kay Pastor Nam. 저는 물을 떠난 물고기거든요. Ako kasi ay isang isdang umalis sa tubigan ngayon. 저는 필리핀에서 좀 불쌍한 사람입니다. Dito kasi pagdating sa Pilipinas, laging ako ang kawawa. 뭐 동서남북이 어딘지도 몰라요. Di ko man lang alam kung saan yung east, west, south, north dito. 그리고 돈도 많지 않아요. At wala man lang akong pera dito. 저를 불쌍히 여겨주시면 대단히 감사하겠습니다. Kahabagan niyo po nawa ako. Maraming salamat. 저는 가진 게 말씀밖에 없어요. Ang tanging taglay ko ay salita lamang ng Diyos. 그냥 말씀에 은혜 입으시면 좋겠습니다. At sana mabiyayaan po kayo ng salita. 자, 이 율법사는 예수님 앞에서 자기가 무엇을 하겠다고 지금 얘기하는 것입니다. Ang tagapagtanggol ng kautusan ngayon ay nag-aalok, may gawing
something sa harapan ni Jesus. 여러분 신앙을 무조건 이렇게 열심히 하려고만 하지 말고 Spiritual na buhay, huwag niyong isipin basta sikapin lang. 여러분 뭐가 잘 안 될 때는 좀 중단해 볼 필요도 있어요. Minsan pag hindi gumagana, dapat din huminto sandali. 그죠? Okay? 그리고 생각을 해봐야 되는. At dapat mag-isip. 왜 이게 안 될까? Bakit kaya hindi to gumagana? 안 되는 데는 이유가 있다는 것입니다. Kasi lahat ng hindi gumagana, may dahilan. 예, 그래서 신앙은 하나님의 마음을 더듬어 봐야 된다는 것입니다. Kaya sa spiritual na buhay, kailangan hipuin ang puso ng Diyos. 자, 성경에서 뭐라 그랬냐면은 Ang sabi ng Biblia, 베드로전서 1장 20절에 sa 1 Peter chapter 1 verse 20, 예, 베드로전서 1장 20절에 뭐라 그랬냐면은 sa 1 Peter chapter 1 verse 20, 그는 창세 전부터 미리 알리신 바 된 자나 이 말세 너희를 위해 나타내신 바 되었으니 그랬습니다. na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. 예, 그는 예수님을 말합니다. Siya dito ay tumutukoy kay Jesus. 창세 전에 예수님이 계셨다는 것입니다. Ibig sabihin, bago itatag ang sanglibutan, si Jesus ay nag-exist na. 그렇죠? Di ba? 자, 마태복음 1장 21절에 Sa Matthew chapter 1 verse 21, 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라. 이렇게 되어 있습니다. at siya'y manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 그러니까 예수님의 이름의 뜻은 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자다. Ang kahulugan ng pangalang Jesus ay tagapagligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga 하나님은 kasalanan. 예수님을 언제 준비하셨냐면은 Ngunit kailan po ba inihanda ng Diyos si Jesus? 창세 전에 준비했다는 것입니다. Bago man lang itatag ang sanglibutan, nakahanda na. 자, 이 우주 만물을 만들기 전에 Bago niya likhain ang sanglibutang ito, 자, 이 인간들을 만들기 전에 bago niya likhain ang mga tao, 예수님을 준비했다는 것입니다. inihanda na niya si Jesus. 무슨 뜻입니까? Ano po bang ibig sabihin? 하나님은 앞으로 인간을 창조하실 때 Ang Diyos, balang araw sa paglikha niya sa tao, 인간들이 죄를 지을 것을 이미 알고 계셨다. 그 말 아니겠습니까? alam niya rin na ang tao ay magkakasala. Hindi kaya? 그래요, 안 그래요? Di ba? 그리고 인간들이 죄를 지었을 때 스스로 그 죄에서 벗어날 수 없다는 것도 아셨다는 거 아니겠습니까? At hindi kaya alam niya na rin na pag nagkasala ang tao ay hindi sila makakalaya mula doon ng kusa. 자, 엄마가 아기를 가지면 Pag nagkaroon ng sanggol ang isang ina, 자, 아기가 태어나기 전에 아기를 위해서 기저귀를 준비하는 것처럼 bago ipanganak ang sanggol, naghahanda na siya ng diaper para sa sanggol. 모든 엄마는 아기는 앞으로 똥 싸고 오줌 쌀 것을 알고 Lahat ng mga ina ay nakakaalam na soon ang sanggol na ito ay iihi at dudumi. 그 아기가 똥을 쌌을 때 아기 스스로 그걸 치울 수 없다는 것도 안다는 At 것입니다. alam din nila na sa kanilang pagdumi ay hindi nila ito kayang asikasuhin mag-isa. 어제 제가 화장실에 들어가니까 Kahapon pagpasok ko sa CR, 여기 애를 어떤 아빠가 막 이렇게 목욕을 시켜주고 있더라고요. may nakita akong tatay na nagpapaligo sa anak niya. 우리 필리핀 이 애들 보면 참 애들이 귀엽게 생겼어요. Kung makita ko ang mga batang Pilipino, napaka-cute. 눈이 아주 크고 Ang lalaki ng mga mata 얼굴이 꼭 인형처럼 생겼어요. at mukhang manika ang mga mukha. 좀 크면서 변하는 것 같아요. Nagbabago nga lang habang lumalaki. 근데 이제 진짜 애들이 잘 생겼어요. Pero ang popogi talaga habang bata. 그러면 아빠가 막 애를 막 열심히 씻어주더라고요. Nakita ko yung tatay, pinapaliguan niya yung anak niya. 얘는 막 싫다고 우는데 Yung anak naman umiiyak, ayaw daw maligo. 여러분 애가 더럽고 깨끗한 것은 부모에게 달린 것이지 Ang karumihan o kalinisan ng bata ay nakadepende sa magulang niya. 애기가 똥 싸서 더러운 게 아니에요. Hindi madumi ang bata dahil tumae siya. 그렇잖아요. Di ba? 부모가 부지런하면은 애는 깨끗한 것이고 Kung masipag ang magulang, malinis ang bata. 부모가 게으르면 애는 더러운 것입니다. Kung tamad ang magulang, kuskusin ang bata. 자, 여러분 남편이 옷을 깨끗하게 입고 더러운 옷을 입고는 아내의 손에 달린 것입니다.
nasa kamay din ng asawang babae kung ang asawang lalaki ay nananamit at umaasal ng mabuti. 아내가 부지런하면은 남편이 굉장히 이렇게 멋있는 사람이 되고 Kung masipag ang asawang babae, laging pogi ang asawa. 아내가 게으르면 남편이 거지꼴이 되는 것이. Pero pagkatamad ang babae, ang asawang lalaki din ay mukhang pulubi palagi. 그래요, 안 그래요? Di ba? 그렇죠. Di ba? 이거 진짜 100% 그래요. 100% true. 예. 자, 그러면 우리가 죄가 있고 없고는 우리에게 달린 게 아니라는 거예요. Ibig sabihin, tayo, may kasalanan o wala, ay hindi nakasalalay sa atin. 자, 하나님은 이 세상에 인간을 창조하시기 전에 Bago man lang likhain ng Diyos ang tao sa sanglibutan, 하나님 인간이 죄를 지을 것을 이미 알고 계셨다는 것입니다. nalaman na ng Diyos na ang tao ay magkakasala. 그리고 거기에 대한 하나님은 이미 준비가 있었다는 것입니다. Kaya't meron na siyang inihanda para doon. 여러분 문제는 문제가 아닙니다. Ang problema po ay hindi problema. 대책이 없는 게 문제죠. Ang kawalan ng solusyon, yun ang problema. 네, 여러분 코로나가 백신이 없을 때 문제였습니다. Ang COVID ay naging problema nung wala pang vaccine. 지금 백신이 있기 때문에 코로나가 그렇게 문제되지 않습니다. Ngayon dahil marami ng vaccine, hindi na masyadong problema ang COVID. 자, 그래서 문제가 있어도 그것을 해결할 수 있는 해결책이 있으면 그 문제가 되지 않는다는 것입니다. Kaya kahit may problema, kung meron ka naman solusyon sa problema, ang problema ay hindi na 자, problema. 제가 이 따갈로그를 모르지만 Kahit hindi ako marunong managalog, 예, 좋은 통역가가 있으면 kung meron naman mahusay na tagapag-translate, 예, 제가 따갈로그를 몰라도 여러분에게 하나님 말씀을 전할 수 있다 이 kahit hindi 말이에요. ako marunong magtagalog, ay pwede kong ihatid sa inyo ang gusto kong sabihin. 예. 자, 여기 통역을 두고도 내가 말씀 전하는 것을 걱정한다면 Ngunit kahit may translator, kung nag-aalala pa rin ako, baka hindi nyo maintindihan ang mensahe, 그것은 예, 이 통역이 문제가 아니라 통역이 있는데도 그것을 문제로 삼는 그 생각이 문제라는 것입니다. hindi ang translator ang problema, kundi ang kaisipan ko na pinoproblema ang problema kahit may translator na. 예, 저는 우리 김진은 전도사가 통역을 잘하고 있다고 확실히 믿거든요. Ako'y naninigurado kasi na magaling ang pag-translate ni Pastor Chinan. 맞습니까? Tama po ba? 맞지? Di ba? 자, 그래서 제가 이 믿음 있기 때문에 편하게 제가 하는 것입니다. Dahil may tiwala ako, kaya komportable ako. 자, 그래서 하나님이 여러분이 죄 지을 것을 아시고 여러분이 죄를 지어도 여러분 해결 못할 걸 아시고 예수님을 준비하셨다면 Kaya, kung nalaman na ng Diyos na magkakasala kayo at kahit magkasala kayo, hindi nyo rin ito malulutas, kaya dahil hindi nyo malutas, ay inihanda niya na si Jesus para lutasin yon, 여러분 죄 짓는 것은 성경적인 것이다. ang pagkakasala ninyo ay biblical. 죄 안 짓는 게 잘못된 거다. Ang hindi nyo pagkakasala, may problema. 여러분 죄 지었습니까? Nagkasala po ba kayo? 네, 잘 지은 겁니다. Very good. 알겠습니까? Okay? 죄 안 지은 사람들이 문제지 죄 지은 사람들은 잘 지은 거예요. Ang mga hindi nagkasala, silang problema. Yung mga nagkasala na, 여러분 very good. 아무리 훌륭한 의사라도 건강한 사람은 치료할 수가 없다 이 말입니다. Kahit gaano po kadakilang doktor, hindi niya pwedeng doktorin ang malusog. 예, 의사는 건강한 사람이 오면은 열받아 하거든요. Ang mga doktor naiinis pag may pumasok na malusog. 예, 의사는 환자를 원하지 건강한 사람을 원치 않는다. Ang hinahanap ng doktor, pasyente, hindi malusog. 자, 예수님은 죄인을 원하지 의인을 원하지 않는다는 것입니다. Si Jesus naghahanap ng makasalanan, hindi ng matuwid. 예수님 앞에서 자기가 율법을 잘 지킨다 그러고 자기가 죄를 안 지었다고 하면은 이 사람은 예수님하고 너무 마음이 다른 것입니다. Pero sa harap ni Jesus, pinagmamalaki na nakasunod siya ng kautusan at nais niya pang sumunod para maging matuwid. Siya, ibang klase siya kay Jesus. Hindi siya bagay kay Jesus. 여기 엄마들 제가 한번 물어보겠습니다. Tanungin ko yung mga nanay dito ha. 아기가 똥 싸면 막 깜짝 놀랍니까? Pag tumatayo yung sanggol ninyo, nagugulat ba kayo? 그렇죠? ano? 얘가 똥 싸면 아이고 똥 잘 쌌다 잘 쌌다 그러죠. Pag tumayo yung anak niya, ano sinasabi niya? Oh, very good, di ba?
엄마가 애기 똥 쌌다고 너 똥 쌌어 막 이렇게 화내는 엄마 있습니까? Meron bang nanay, tumahay ka na naman! Meron bang ganon? 그거는 엄마가 아닌 것입니다. Hindi siguro yun yung nanay. 예, 이 아가씨들은 그럴 수 있어요. Yung mga dalaga dito, pwedeng mainis. 예, 근데 엄마는 절대 그러지 않아요. Pero ang isang ina, never. Ganon. 엄마는 아기가 똥을 안 쌀 때 더 걱정하지. Ang nanay, mas kabado pag hindi siya tumatae. 애가 똥 싸고 잘 싸면은 엄마는 너무 기뻐해요. Pagka madalas siyang tumatae, masaya ang nanay. 예, 똥을 잘 싸야 건강한 거거든. Dahil ibig sabihin, malusog ang bata. 아, 그럼 나도 죄를 막 지어야겠네. Ay di magkakasala na ako mula ngayon ng madalas. 이미 충분히 지었어요. Kaya mag-alala, sapat na yung nagawa ninyo. 뭐 더 지을 필요 없어요. Kulang pa ba? 예, 그렇다고 여러분이 또 죄 안 지을 것도 아니지 않습니까? Parang kahit sabihin ko, hindi na naman kayo magpipigil, 자, 제가 magkasala. 말씀드리고 싶은 거는 Ang gusto kong sabihin, 율법을 왜 주셨냐 하면은 bakit ba binigay ng Diyos ang kautusan? 자, 성경에는 율법은 우리에게 범죄를 더하게 하려고 주셨다 그랬어요. Sinabi ng Biblia na ang kautusan na ibinigay upang lumaki ang kasalanan. 자, 로마서 5장 20절에 보면은 Sa Romans chapter 5 verse 20, 예, 로마서 5장 20절에 Romans chapter 5 verse 20, 자, 이게 뭐라고 되어 있냐면은 sabi dito, 율법이 가입한 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니. at bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat kung saan nanagana ang kasalanan ay nanaganang lubha ang biyaya. 자, 율법이 온 것은 죄를 더하게 하려 함이라는 거죠. Ang pagdating daw ng kautusan ay upang managana ang pagsuway. 예. 제가 사역하던 한 교회에서 Sa isang simbahang pinapastoran ko dati, 굉장히 이렇게 튼튼한 자매가 있었습니다. meron pong isang matibay na sister. 매일 교회 와서 이렇게 청소하고 봉사를 했는데 Araw-araw siyang naglilinis at nagvo-volunteer sa simbahan. 한국에서는 이제 이렇게 모든 국민들이 무료로 암 검진을 하도록 해줍니다. Sa Korea, lahat ng mga mamamayan ay merong free cancer check-up. 근데 검사를 하러 갔는데 암이 2개가 걸렸어요. Ngayon, nagpa-check up siya, may natagpo ang 2 cancer. 그 남편이 이제 우리 교회도 안 나오는 분인데 Yung asawa niyang lalaki, hindi man lang umaattend ng simbahan. 저한테 전화가 와서 목사님 좀 도와주십시오 그랬어요. Tumawag siya sa akin at biglang nagsabing, Pastor, tulong po. 그래서 제가 이제 삼성병원에 이제 이틀 만에 딱 예약을 했어요. Kaya within 2 days, nakapag-reserve ako sa Samsung Hospital. 우리나라에서 가장 암을 잘 치료하는 의사를 만났어요. Nandun kasi ang pinakamagagaling magpagaling ng cancer na mga doktor. 그래서 이제 검사를 하루 종일 했거든요. Kaya buong araw siyang chinek up. 근데 의사가 퇴원하라 하더라고요. Kaya sabi ng doktor, pwede na po kayong umuwi. 그래서 제가 깜짝 Kaya 놀랐어요. nagulat ako. 아니 치료 안 하십니까? Hindi niyo po gagamutin? 그 입원해야 되는 거 아닙니까? Hindi ba kailangan 그 입원 안 해도 되고 집에 데려가라 하더라고요. hindi na kailangan magpa-confine. Umuwi na lang kayo. 이미 암이 온 몸에 다 퍼져서 더 이상 손쓸 수가 없다. Kasi yung cancer nakakalat na sa buong katawan. Wala nang pag-asa. 그래서 2달을 살기 어렵다 하더라고요. Hindi na siya makakaabot ng 2 pang buwan. 저하고 그 남편이 아유 그러지 말고 뭐라도 좀 해보시죠 그러니까. Ako at ang asawa ay nagsabi na, huwag naman ganyan. May gawin naman kayo. 좀 일찍 오시죠 그러더라고요. Sana inagahan ninyo. 골든 타임을 놓쳤다는 거예요. Lumampas na ng golden time. 여러분 이 자매는 암이 있었는데 Ang sister na ito, may cancer na pala. 또 한국에는 진짜 암을 잘 치료하는 병원도 있고 의사도 있었는데 At sa Korea, marami mahuhusay na doktor at ospital sa cancer. 그 자매는 2달 뒤에 이제 돌아가셨거든요. Ang sister na ito, indeed 2 months later ay sumakabilang buhay nga. 왜냐하면은 암이 걸린 사실을 너무 늦게 발견해요. Bakit? Kasi masyadong late niya nang nalaman na may cancer siya. 자, 암이 걸려도 Kahit may cancer 또 na, 치료하시는 의사가 있어도 kahit may doktor na manggagamot, 암이 걸렸다는 사실을 모르면 의사에게 오지 않는 것처럼 kung hindi mo alam ang katotohanan na may cancer ka, hindi ka lalapit sa doktor. 자, 사람들이 죄가 있어도 Tulad nito, kahit ang tao ay may kasalanan, 우리를 죄에서 구원한 예수님이 계셔도 at may Jesus din na makapagliligtas sa kasalanan. 자신의 죄를 깨닫지 못하기 Ngunit kung 때문에 hindi mo makilala ang kasalanan mo, 예수님에게 오지 않는 사람들이 너무 많다는 거죠. maraming mga taong hindi lumalapit kay Jesus. 그래서 하나님은
우리의 죄를 사하는 것이 문제가 아니라 Kaya ang Diyos, hindi problema sa Kanya ang pagtubos ng kasalanan natin. 자, 우리를 죄를 사할 수 있는 대책 예수님은 준비됐는데 Ang solusyon para malinis ang kasalanan natin na si Jesus ay handa na. 자, 우리에게 이 죄를 깨우쳐 주는 게 문제였다는 것입니다. Ngunit ang pagpapakilala niya sa atin ng kasalanan natin, yun ang 그래서 problema. 하나님께서는 우리 인간들에게 죄를 깨우쳐 주려고 율법을 주셨다 이 말입니다. Kaya upang makilala ng tao ang kasalanan, ibinigay ng Diyos ang tinatawag na kautusan. 자, 율법이 오면은 Pag dumating kasi ang kautusan, 여러분은 의로워지는 것이 아니라 hindi kayo mas lilinis. 점점 더 죄인이 되어 갑니다. Mas lalo kayong magiging makasalanan. 자, 죄를 더 많이 짓는다는 의미보다 Hindi ibig sabihin, mas magkakasala kayo. 여러분 속에 숨겨져 있던 그 죄를 정확하게 이 율법은 드러내기 시작한다는 것입니다. Kundi ang mga kasalanan na tinatago din natin, ang kautusan ay eksaktong magbubulgar nito. 그래서 율법을 통해서는 죄를 깨닫는 것입니다. Kahit sa pamagitan ng kautusan ay ang karunungan ng kasalanan. 근데 여기 좀 이상한 말씀이 있는데 Pero may kakaibang salita konti dito. 율법이 가입한 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 그러나 죄가 더한 것은 은혜가 더욱 넘쳤나니 그랬습니다. Sinabi dito na ang bukod dito, pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay mapanagana. Datapwat kung saan nanagana ang kasalanan ay nanagana ang lubha ang biyaya. 자, 아니 죄가 더했는데 왜 은혜가 넘치냐는 거죠. Ano yun? Sumagana ang kasalanan pero sumagana daw na lubha ang biyaya? 여러분 율법은 여러분을 더 죄인을 만들고 Ang kautusan ay ginagawa tayong mas makasalanan. 여러분이 죽을 수밖에 없는 죄인이 되면은 At pag kayo ay umabot sa pagiging makasalanan na nararapat lamang mamatay, 여러분은 은혜를 입을 수 있다는 것입니다. doon kayo pwedeng mabiyayaan. 자, 어제 제가 남교회 목사님하고 이렇게 음식점에 갔을 때는 Kahapon nung pumunta kami sa kainan kasama ni Pastor Nam, 예, 제가 자꾸 이렇게 지불하려고 하더라고요. nagtangka akong magbayad. 왜냐면 이제 이 크레디트 카드가 있으니까. Kasi meron akong credit card. 예, 근데 오늘은 제가 은혜만 기대했어요. Pero ngayong araw, wala akong inasahan kundi biyaya lamang. 카드가 없으니까. Dahil wala akong card. 그래서 앞으로 카드를 안 갖고 다니기로 작정했어요. Kaya nagpasya ako, next time, never na ako magdadala ng card. 그냥 은혜로 먹고 살아야겠다. Mabuhay lang ako sa biyaya, no? 예, 오늘 비밀을 발견했어요. Sikreto natagpuan ko ngayong araw. 카드가 없어야 은혜를 입는구나. Wala 확실히. dapat card para mabiyayaan. 아멘. Amen? 예, 여러분은 카드 갖고 오세요. Pero kayo dapat magdala ng card. 저는 안 가져가려고. Ako kasi yung hindi magdadala. 자, 여러분, 내가 조금이라도 뭔가 죄를 위해서 할 수 있다는 마음이 들면 Kung meron kayong puso na kahit konti, meron kayong pwedeng maambag para sa kasalanan nyo, 그 사람은 예수님 앞에 굉장히 교만합니다. ang taong yun ay arugante sa harap ni Jesus. 하지만 정말 죄밖에 없는 사람은 Pero ang isang taong walang iba, kundi kasalanan lang. 자기가 죄를 위해서 할 수 있는 게 아무것도 없기 때문에 Dahil wala siyang kahit anong magagawa para sa kasalanan, 그는 예수님만 의지하게 됩니다. Jesus lamang ang maaasahan niya. 그래서 죄가 더한 곳에 은혜가 넘쳤다는 것입니다. Kaya nga ang biyaya ay mas sumagana kung saan masagana ang kasalanan. 자, 여러분 은혜를 깨닫기 전에 죄를 먼저 깊이 깨달아야 되는 것입니다. Bago kayo maliwanagan sa biyaya, kailangan muna kayo maliwanagan eksakto sa kasalanan. 여러분 죄는 죄를 많이 지어야 깨닫는 거 아닙니다. Hindi kinakailangan maraming magawang kasalanan. 이 캄보디아에 300만 명을 죽은 그 폴포트라는 사람이 있었어요. Sa Cambodia, merong isang leader na nangalang Pol Pot na pumatay ng 3 milyong mamamayan niya. 여러분 압니까? Alam niyo yun? 예, 폴포트가 300만 명을 죽이고도 나는 청소했지 사람 죽인 거 아니다 이랬어요. Si Pol Pot, pagkatapos siyang pumatay ng 3 milyong mamamayan niya, sinabi niya, naglinis lang ako, hindi ako pumatay. 하지만 다윗은 사울의 옷자락만 베고도 막 괴로워 죽으려고 그랬어요. Ngunit sa Haring David naman, pinutol niya lang yung damit ni Saul, hindi siya makatulog sa sobrang konsensya. 여러분 죄는 죄를 많이 지어야 깨닫는 것이 아니라 Ang kasalanan ay hindi mo makikilala dahil sa dami nito. 하나님 앞에 가까이 갈수록 죄가 선명하게 보이는 거예요. Habang lumalapit ka sa Diyos, ang kasalanan mo ay mas malinaw na lilitaw. 알겠습니까? Naintindihan niyo po ba? 자, 그래서 하나님 우리에게 율법을 통해서
예, 율법을 잘 지켜서 착하고 거룩한 사람이 되기를 기대했던 게 아니라 Kaya ang Diyos ay hindi nag-expect na tayo ay maging matuwid sa pamagitan ng pagsunod ng mabuti sa kautusan. 하나님께서는 율법을 통해서 여러분들이 죄를 심히 죄되게 깨우쳐 주기를 원하셨다는 Sa 거죠. pamagitan ng kautusan, ang ninais ng Diyos ay maramdaman ninyo at matagpuan ninyo ang lala ng kasalanan ninyo. 아, 나는 이 율법 도저히 지킬 수 없다. Ako, hindi ko pala kayang sundin ang kautusan. 나는 정말 내가 이 죄 이길 수 없다. Hindi ko pala kayang daigin ang 나는 kasalanan. 날마다 이 죄에게 내가 맨날 지고 산다. Araw-araw ako pala ay natatalo lang ng kasalanan. 그 사람은 예수님을 바로 만나기 직전인 것이죠. Yun ang taong one step away from meeting Jesus. 알겠습니까? Okay po ba? 아까 우리 새소리 음악학교 학생들이 막 노래하는데 Kanina yung Sesori Kids Choir, kumakanta sila, 뭔 사건이 벌어졌어. may nangyari. 하다가 중단됐어요. Naputol ang music. 그죠? Di ba? 그거 봤을 때 막 뒤에서 우리 형제들이 클럽 막 그러더라고. Sabi no, sa likod ng mga brother, palakpak, palakpak. 저도 막 속에 기도가 되더라고. Ako rin, nananalangin na ako sa puso ko noon eh. 하나님 저 아이를 도와주소서. Panginoon, kabagan yung mga batang yan. 이게 뭐 어떻게 중단시킬 수도 없고 어떻게 계속 이게 노래해야 되는데. Tataranta sila, hindi nila alam kung anong gagawin. Kailangan nilang 여러분 그 kumanta. 아이가 노래를 중단했을 때 Nang tumigil ang awitin ng bata, 우리 모두는 기도하지 않았습니까? lahat tayo ay napanalangin, di ba? 근데 이게 CLF 목사님도 춤출 때 기도한 사람 있었습니까? Pero meron ba sa inyo nanalangin nung sumasaw yung mga matatanda kanina? 너무 잘하니까 기도가 필요 없는 거예요. Magagaling na sila, hindi na kailangan panalanginan, no? 그렇죠? Di ba? 여러분 은혜는 못하는 사람들이 입는 것이지 잘하는 사람들이 입는 게 아니라는 Mga 것입니다. kapatiran, ang biyaya ay bagay sa mga hindi magaling, hindi bagay sa mga magagaling. 자, 여러분들이 오늘 정말 믿음도 없고 또 담대함도 없고 또 여러분이 정말 이렇게 뭐 의도 없고 잘한 게 없다면 Kung kayo ngayong araw ay walang pananampalataya, walang lakas ng loob, walang kabutihan, walang nagawang matino, 여러분은 은혜 있게 너무 좋은 조건을 가진 kung 사람들이다 이 ganon, 말입니다. taglay ninyo ang pinakamagandang kondisyon para 그래서 mabiyayaan. 우리가 약할 때 오히려 더 강하다는 것입니다. Kaya't kung kailan tayo mahina, doon daw tayo mas malakas. 아멘. Amen? 자, 여러분 절대 예수님 앞에 잘난 척하지 마라. Huwag na huwag po kayong magmagaling sa harapan ni Jesus. 또 잘하는 척하지 마라. At huwag magmarunong sa Kanya. 또 잘했다고 말하지 At 마라. huwag mo rin sabihin, you did good. 또 잘할 수 있다고 또 말하지 마라. At huwag mo rin sabihin na you can do good. 그냥 나는 죄인으로서이다. Sabihin lang, ako ay makasalanan. 나를 떠나소서. Kaya't lumayo kayo sa akin. 나를 불쌍히 여기소서. Kahabagan ninyo ako. 그렇게 말하면 된다는 것입니다. Ganun lang dapat sabihin sa Kanya. 알겠습니까? Okay po ba? 자, 그래서 이 율법사가 지금 이 번지를 잘못 잡은 것입니다. Yung tagapagtanggol ng kasalanan ngayon, maling channel yung nabuksan niya. 여러분, 이 영적 감각이라는 것은 지금 예수님이 무엇을 원하는지를 알아야 되는 것입니다. Ano bang spiritual na sense? Dapat alam mo kung ano yung gusto ni Jesus ngayon. 여러분, 이 감각이 없는 사람들은 예수님 앞에서 자기 잘한 걸 막 자랑해요. Yung mga walang sense sa harapan ni Jesus ay abalang magmagaling. 여러분, 박 목사님 앞에 와서 막 자기가 잘한 거 막 역사를 간증하는 사람들은 목사님이 그냥 나가라 그래요. Pagka lumapit kay Pastor Park at magmagaling sa mga kilos ng Diyos, sa mga achievement niya, pinapalayas ni Pastor. 그 사람은 주홍이 필요 없는 사람이거든. Dahil ang taong yun ay taong hindi kailangan ng lingkod. 그리고 네가 사역 잘하면 네 혼자가 사역해라. Ang galing mo naman pala. Keep up the good work, mag-isa. 근데 하나님 종 앞에 가서 Pero pag humarap sa lingkod, 저는 도저히 사역을 못 하겠습니다. hindi ko na po kayang magministro. 저는 믿음도 없고 Wala po akong pananampalataya. 뭐 해도 되는 게 없고 Wala po akong tumitino sa ginagawa ko. 저는 유혹도 못 이기고 Hindi ko man lang matalo ang tukso. 정말 저는 너무 이렇게 사역을 할 자신이 없습니다. Wala po akong lakas ng loob ipagpatuloy ang ministrong ito. 그 목사님 뭐라 Kung 하시냐면 ano sasabihin ni Pastor, 오늘 성령이 충만하다 이러세요. ikaw ay puspos ng Espiritu Santo. 우리 선교에서 자네가 가장 신령한 목사 Sa 이러세요. buong Good News Mission, ikaw ang pinaka-spiritual na pastor. 제가 그래 본 적 있거든요. Na-try ko na kasi. 여러분 흉내는 내지 마세요. 그것도 때가 있어요. Huwag niyong gayahin. Case by case lang yun eh. 알겠습니까? Okay? 진짜 마음에서부터 그런 때가 있었어요. Sa puso ko, nagkaroon ako ng ganong karanasan. 나는 모든 걸 포기하러 갔는데
Dumating ako para isuko ng lahat. 목사님이 나에게 이렇게 자네가 하나님의 종이다 이렇게 하시더라고요. Pero sinabi ng pastor sa akin, ikaw ang lingkod ng Diyos. 내가 하나님의 종이라 그렇게 우길 때는 마귀 종이라 해놓고 Nung pinipilit ko na ako ay lingkod ng Diyos, lagi niya ako sinasabing lingkod ng Diablo. 나는 막 마귀 종이라고 나는 죽어도 할 말 없다 막 그러니까 또 하나님의 종이라고 하고 Pero kung kailan sinabi ko, ako po ay Diablo, na nararapat lang mamatay, ngayon tinatawag niya akong lingkod ng Diyos, 예, 이게 다르더라고요. ito ang iba. 여러분 우리가 잘 못하니까 종이 필요한 거 아니겠습니까? Hindi ba kailangan natin ng lingkod dahil hindi tayo magaling? 우리가 아프니까 의사가 필요한 거 아니겠습니까? Hindi ba kailangan ng doktor dahil may sakit tayo? 우리가 죄를 못 이기니까 구원자가 필요한 거 아니겠습니까? Hindi ba kailangan natin tagapagligtas dahil hindi natin kayang talunin ng kasalanan? 아멘. Amen? 그래서 여러분 못하는 것이 나쁜 게 아니라는 거예요. Kaya ang pagiging hindi magaling ay hindi po masama. 자, 못하는 것이 하나의 은혜 있기에 가장 좋은 거라는 Ang 거예요. pagiging hindi magaling ay ang pinakamagandang kondisyon, mabiyayaan ng 자, 오늘 Diyos. 누가복음 10장에 Ngayong araw sa Lucas chapter 10, 지금 이 예수님하고 이 사람하고 지금 대화가 안 되고 있어요. si Jesus at ang taong ito ay hindi nagkakaintindihan. 자, 목사님이 나는 자네하고 대화가 안 돼. Sinabi ni Pastor, hindi tayo 그럴 때가 magkaintindihan. 있어요. Madalas siya 그럴 때 sinasabi. 우리는 더 열심히 막 이렇게 제가 믿겠습니다, 해보겠습니다, 자꾸 그러거든요. Mas masipag namin sinasabi na, sige po, maniniwala kami. Sige, susunod kami. 내 말 뜻을 자네는 전혀 모르고 있어. Hindi nyo talaga mag-gets yung sinasabi ko, 자네는 왜 no? 내 말을 한마디도 안 듣나? Ni isang salita ko, hindi kayo nakikinig, no? 안 듣기는요. 제가 목사님 말씀 안 들으면 저주를 받죠. Ano hindi nakikinig? Kung hindi kami makinig sa inyo, susumpain kami. 자네 내 말 안 듣잖아. Hindi ka nakikinig sa akin, eh. 듣겠습니다. Makikinig po ako kung ganun. 자네 내 말 안 들었잖아. Hindi ka naman nakinig sa akin, eh. 예, 들었습니다. Nakikinig po ako. 자네는 내가 내 말 안 듣는다, 내 말도 안 듣잖아. Kita mo, hindi ka nakikinig sa salitang hindi ka nakikinig? 그래요, 안 그래요? Di ba? 목사님 저보고 자네는 사역자 중에 가장 나를 대적한 인간이야. Sinabi ni pastor sa akin, ikaw ang pinaka matinding kalaban ko sa lahat ng pastor dito. 제가요? Ako? 제가 말입니까? Ako po? 얘가 그랬지. Hindi siya? 제가 막 그랬거든요. Yun ang sabi ko. 목사님이 저보고 너는 마귀종이야. 너는 나를 가장 대적하고 나에게 가장 상처를 줬어. 그러면 그게 진리란 말입니다. Sinabi ni pastor sa akin, ikaw ay kalaban ko, pinakamatinding kalaban ko, sinaktan mo ako, pinahirapan mo ako. Yun ang katotohanan kung gano'n. 여러분, 우리 교회에서 가장 교만한 것은 Ang pinaka-arugante sa iglesia natin 의사의 진단을 그대로 받지 않는 환자들입니다. ay ang mga pasyenteng hindi tumatanggap as it is sa diagnosis ng doktor. 의사가 암이라고 하면 암입니까? 이래야 되는 거죠. Pag sinabi ng doktor, cancer, ay cancer po ba? Ganun dapat. 댕기 피부라고 하면 댕기 피부입니까? 그래야 되는 Ay, 거죠. may dengue po kayo. dengue po ba? Ganun dapat. 예, 내가 오늘 밥 잘 먹고 이렇게 잠 잘 자는데 무슨 댕기 피부입니까? 이거는요 의사를 무시하는 것입니다. Pag ang sarap ng kain ko kanina at tulog ko kanina, dengue ka dyan. Ito ay pagbabaliwala sa doktor. 알겠습니까? Okay po ba? 그렇죠. Di ba? 여러분 좀 생각을 하고 신앙을 하셔야 됩니다. Dapat kailangan din mag-isip sa spiritual na buhay. 무조건 열심히 하는 게 다가 아니에요. Hindi basta-basta pagsisikap ay pwede na. 자, 대화가 안 되는데 Hindi nga nagkakaintindihan. 이 사람이요 끝까지 네 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 정성을 다하고 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라 하였나이다 막 그러는 거예요. Pero ang taong ito hanggang sa dulo sinasabi na buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, ang kapwa mo ay ibigin mo gaya ng sarili. 내 대답이 옳다 이를 행하라 그러면 살리라. Kaya sinabi niya, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. 여러분 이게 무서운 말이에요. Iyon ang nakakatakot na sagot. 이게 조건이 있거든요. May kondisyon eh. 그렇게 살면 되는데 Gawin mo daw at mabubuhay ka. 그렇게 못 살면 죽는다는 말 Ano ibig 아닙니까? sabihin yun? Mamamatay ka pag hindi mo nagawa. 그렇죠. Di ba? 자, 율법은 지키면 살지만 못 지키면 죽는다는 Ang 말이에요. kautusan, pag nasunod mo, mabubuhay ka. Pero kung hindi, patay ka. 여러분 자기를 모르는 사람은 무조건 지키겠다 그래요. Ang taong hindi nakakilala sa sarili, basta sinasabing, sige po, sunod ako. 여러분 과연 내가 이걸 지킬 능력이 있느냐는 거예요. Meron nga ba akong kakayahan sundin ito? 그렇죠. Di ba? 예, 우리는 그 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐인 인간인데 Di ba? Ang buong haka ng pag-iisip ng ating puso ay pawang, masama, lamang na parati tayong tao. 무슨 수로 이런 선을 행할 수가 있겠느냐는 거죠. Sa anong paraan natin magagawa ang kabutihang ito kung ganun?
자, 이 사람이 제가 교만했습니다. 제가 잘못했습니다. 이래야 되는데 Ang dapat niyang sabihin, nagkamali po ako, naging arrogante po ako. 29절에 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤 그럼 내 이웃이 누구오니까. Sa verse 29, datapat siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, sino ang aking kapwa-tao? 여러분 이래서 망하는 거예요. Kaya bumabagsak. 여러분 무슨 내게 의가 있어서 내 이웃이 누구오니까 그러면 내가 여기서 행해 보이겠습니다. 이런 말을 합니까? Anong katuwiran ba ang meron sa atin na tatanungin ko pa kung sino ang kapwa-tao ko para gawan ko sana ng kabutihan? 사람들은요 그 인간의 의 때문에 망하는 Ang 것입니다. mga tao ay napapahamak dahil dun sa katuwiran ng tao. 우리는 에덴 동산에서 하나님을 떠난 마귀의 자식들이기 때문에 Dahil tayo ay anak ng mga anak ng Diablo na lumisan na sa halamanan ng Eden. 우리는 선을 행할 수 없는 사람들이에요. Tayo po ay mga taong hindi maaaring gumawa ng kabutihan. 악한 자는 악한 자로 드러나는 게 그게 아름다운 거예요. Ang pinakamaganda sa masama ay ang paglitaw niya bilang masama. 그래 안 그래요? Ganun ba? Hindi. 제가 사기꾼인데 Halimbawa, scammer ako 자 여기 와서 저는 절대 여러분들 사기친 적이 없습니다. at tumayo sa harapan ninyo at sinabing, never po akong nang scam sa 난 inyo. 여러분이 한 번도 거짓말한 적 없습니다. Ni minsan na hindi pa ako nagsinungaling sa inyo. 그게 나쁜 거예요. Yun ang masama. 사실 저는 사기꾼인데 Sa totoo ako pa isang scammer 여러분에게 참 많이 거짓말했습니다. at madalas po ako nagsinungaling sa 제가 inyo. 남 목사님한테도 거짓말했고 Nagsinungaling po ako kay Pastor Nam. 사모님한테도 거짓말했고 Nagsinungaling din ako sa asawa niya. 여기 우리 형제자매들 거짓말 안 한 사람이 없습니다. At wala pong kapatiran dito hindi ko pinagsinungalingan. 제가 솔직하게 오늘 고백합니다. Honestly ko pong nagtatapat sa inyo ngayon. 이게 선한 거랍니다. Ito ang mabuti sa Kanya. 그래 안 그래요? Ganun ba hindi? 거짓말쟁이는 거짓말쟁이로 드러나고 Ang sinungaling ay lumitaw bilang sinungaling. 사기꾼은 사기꾼으로 자기를 드러내고 At ang scammer ay magpakilalang scammer. 죄인은 죄인으로 자기를 드러낼 때 Sa makasalanang magpakita bilang makasalanan, 하나님하고 대화가 돼요. doon magsisimulang magkaintindihan sa Diyos. 왜냐하면 하나님은 거짓말을 못 하시는 분이에요. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. 알겠습니까? Okay po ba? 인간은 자꾸 마음에 없는 얘기를 자꾸 해요. Ang tao madalas magsalita ng wala naman sa puso nila. 이 사람이 지금 자기를 옳게 보이려고 하는데 Gusto niya daw aring ganap ang sarili niya. 자기를 옳게 보이려는 것은 옳지 않다는 거예요. Ang pag-aaring ganap sa sarili niya ay hindi nga tama. 그렇죠? Tama ba? 여러분 막 우리 내가 막 시내 가니까 필리핀 그 여자분들이 제가 사진 찍자 하니까 잠깐 기다리라 하더라고요. Pagpunta ko doon sa downtown, may mga Pilipina, sabi ko, picture tayo. Sabi nila, wait lang. 그 사진 찍자 하니까 Picture lang tayo. 지금은 찍을 수 없대요. Not now, sabi niya. 그리고 이제 막 화장하고 됐대요. Tapos makeup muna. Wala akong makeup ngayon eh, sabi niya. 근데 우리 자매님들은 화장 안 해도 참 예쁘거든요. Kayong mga sister, kahit hindi kayo mag-makeup, maganda na kayo. 근데 저 밖에 있는 분들은 이거 화장 안 하면은 사진을 못 찍더라고요. Pero yung mga nandun sa labas, hindi sila makapag-picture pag walang makeup. 여러분 화장 안 해도 여러분 예뻐요. Kayo, kahit hindi mag-makeup, maganda na kayo. 그거 압니까? Alam niyo ba yon? 자신감을 가지세요. Kaya be confident. 자, 그래서 이제 여기 예수님께서 Si Jesus dito, 이 사람을 참 사랑하셨어요. minahal niya ang taong ito. 그래서 비유를 하나 주셨어요. Ay nagbigay siya ng isang parable. 자, 우리 PPT를 좀 보겠습니다. Tingnan po natin sa PowerPoint ha. 자, CLF PPT 좀. CLF PowerPoint. 자, 여기 어떤 사람이 이제 예루살렘에서 여리고로 내려가는데 Merong isang tao mula sa Jerusalem papunta 자, sa Jericho. 예루살렘이라는 뜻은 예루라는 것은 성을 말하고 살렘은 평안을 말합니다. Ang ibig sabihin ng Jeru, yun ay city. Ang Salem ay peace. 자, 제리코, 여리고라는 뜻은 뭐냐면 이 향수라는 뜻이에요. 향수. Ang ibig sabihin ng Jericho, pabango. 그죠? 이렇게 막 향수 알죠? Alam niyo yung pabango, di ba? 자, 이것은 세상을 의미하고 Ito ay tumutukoy sa 세상의, mundo 세상의 쾌락을 의미합니다. at mga libangan ng mundo. 자, 이 사람이 지금
예루살렘을 떠나서 여리고로 가고 있어요. Siya ngayon ay umalis ng Jerusalem at papuntang Jericho. 자, 그러면 이 사람이 예루살렘을 떠났다는 것은 예루살렘에 간 적이 있었다는 거죠. Ang pag-alis niya sa Jerusalem, ibig sabihin, once nagstay siya sa Jerusalem, di ba? 예루살렘 왜 갔겠습니까? Bakit kaya siya nagstay sa Jerusalem? 예, 타이틀이 평강의 도성이니까 Kasi nga, ang title niya ay City of Peace. 평강을 얻고 싶어서 갔다는 것이. Upang magkaroon ng peace, kaya siya pumunta doon. 그럼 왜 예루살렘을 떠나겠습니까? Bakit naman siya umalis na sa Jerusalem? 예, 평안을 못 얻었다는 것이. Dahil hindi siya nakatagpo ng peace doon. 그래서 이제 이 사람이 이제 에라 모르겠다 하고 이제 포기하고 세상으로 여리고로 내려가는 것입니다. Kaya sabi niya ay bahala na at umalis papunta sa Jericho, sa mundo. 근데 이 가는 것도 쉽지 않아요. Pero hindi din madali on the way. 예, 강도들이 왔어요. Nagsidatingan ng mga tulisan. 자, 이 강도들이 와서 Dumating ang mga tulisan. 예, 이 사람을 때리고 옷을 벗기고 거반 죽이고 갔어요. Binugbog siya at kinuha ang mga kayamanan at hinubaran. 그래서 이 Iniwang halos 사람이 patay na. 이제 여기 강도를 만나서 이제 옷도 벗겨지고 하도 많이 맞아 이제 거반 죽어가고 있었어요. Kaya nahulog siya sa kamay ng tulisan. Sa sobrang pagkabugbog, ay halos patay na siya. 근데 이제 사람이 이제 막 피를 철철 흘리면서 죽어가고 있지만 Ang isang taong ito ay nakahandusay ng duguan. 여러분 사람이 이런 사고를 당한다고 마음이 다 무너지는 건 아닙니다. Alam niyo ba ang tao, hindi porket na-aksidente siya, bumabagsak din yung puso. 예, 사람은 망해도 교만한 게 사람입니다. Ang tao, arogante pa rin kahit bumagsak na. 예, 여러분 자신을 보면 그렇지 않습니까? Tignan niyo ang sarili niyo. Hindi ba kayo sang-ayon? 예, 그렇게 망해도 보면 그렇게 교만하잖아요. Kahit ganun na bumagsak, ganun na napahamak, 여러분 arogante pa rin. 사람이요 좀 망한다 그래서 실패한다 그래서 마음이 팍 떨어지는 게 아니에요. Alam niyo ba ang mga tao, hindi dahil sa nabigo konti, nahirapan konti, bababa ang puso. Hindi ganun. 사람은요 끝까지 가보는 데까지 가보는 게 사람. Ang tao, magtitiis yun hanggang sa kaya niyang matiis. 자, 이 사람이 이제 마음에 믿는 구석이 있는 거예요. Itong taong ito, meron siyang pinaniniwalaan sa puso niya. 사람이 망해도 기대하는 게 있어요. Meron siyang inaasahan sa puso niya kahit bumagsak siya. 자, 그게 뭐냐면 Ano yun? 제사장과 레위인이에요. Mga saserdote at levita. 여러분 성전에 가니까 Pagpunta niya kasi sa templo, 예, 제사장이 막 이 사람을 이렇게 친절하게 대해주고 ang mga saserdote ay napakabait sa mga tao 하나님의 율법을 가르쳐주고 at nagtuturo ng kautusan ng Diyos 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 na 했습니다. ibigin daw ang kapwa tulad ng sarili. 또 레위는 옆에서 형제님 At sabi naman ng Levita, 뭐든 Brother, 좋습니다. maganda po. 또 이렇게 헌금하셨으니까 복 받으실 겁니다. Magandang araw po. Pagpalain nawa kayo sa inyong offering. 자, 이 사람은 비록 죽어가고 있지만 Kahit siya ay namamatay na, 저 제사장의 레위인이 오면은 나를 구원해 줄 것이라고 기대했단 말이에요. meron pa rin siyang pag-asa na pag may dumaan na sacerdote o Levita, ililigtas nila 자, ako. 이 제사장과 레위는 율법의 종인데 Ang Levita at sacerdote ay mga alipin ng kautusan. 자, 사람들은 매일 율법을 못 지키고 죄를 짓지만 그래도 내가 또 열심히 하고 또 내가 노력하면 율법을 좀 지킬 수 있을 거라는 기대를 갖고 있어요. Ang mga tao, kahit hindi nila kayang sundin ang kautusan, palagi pa rin silang merong pag-asa na pag nagsikap pa sila ay baka sakaling masunod nila. 실제는 다 망했는데 Kahit sa totoo ay bumagsak na sila sa lahat, 사실은 다 실패했는데 kahit sa totoo ay bagsak na sa lahat, 그래도 자기가 마음먹고 한 번 더 하면 될 거라는 막연한 기대가 있단 말이에요. pero merong malabong pag-asa na kung subukan ay baka magtagumpay. 근데 결국 이 제사장과 레위인은 이 사람을 보고 지나쳐갔단 말이에요. Ngunit sa wakas, sacerdote at levita ay linampasan na lang siya. 여러분 율법은 우리에게 착하게 살라 바르게 살라고 말을 하지만 Ang kautusan ay nagtuturo sa atin mabuhay ng matuwid at matino. 우리에게 착하게 바르게 살 수 있는 능력은 주지 않습니다. Ngunit hindi siya nagbibigay sa atin ng kakayahan maging matino. 그리고 율법은 우리가 죄를 범했을 때 Sa ating paggawa ng kasalanan, 우리를 죄에서 건져주지 못합니다.
Hindi kaya ng kautusan sagipin tayo mula 하지만 doon. 사람들은 막연하게 그 율법을 기대하고 있다는 Ang 것입니다. mga tao ay meron lang malabong pag-asa sa 자, kautusan. 이 사람이 제사장과 레위인이 자기를 구원해 줄 거라고 기대했는데 Itong taong ito ay umasa na ililigtas siya ng saserdote o ng 자, levita. 이 제사장 레위인이 그냥 자기를 못 본 척 지나가는 걸 보면서 Nang makita niya na hindi siya pinansin ng saserdote at levita, 이제 이 사람 마음에 이렇게 무너지기 시작합니다. ang puso niya ay nagsimulang bumagsak. 이 사람이 이제는 더 이상 방법이 없는 거예요. Nawala na siyang anumang pag-asa pa. 자, 이 사람이 더 이상 방법이 없는 곳을 거기라고 합니다. 거기. Ang state na wala ng anumang paraan ay tawagin nating doon. 그죠? 여기 33절에 Sa verse 33, 그죠? 거기 이르러. 자, 이 거기 다갈로그는 뭐라고 되는지 sa 모르겠는데요. kinaroroonan niya. 예. 이 거기라는 곳은 인간과 하나님이 만나는 장소예요. Saan naroroon? Itong doon na ito ay ang location ng namimit ng Diyos ang tao. 자, 이곳은 우리가 가기 싫어하는 곳이에요. Ito rin yung doon na hindi natin gustong puntahan. 하지만 하나님 우리를 이끌어 가시는 곳이에요. Pero ang Diyos ay humihila sa atin papunta roon. 여러분, 예수님은 길이요 진리요 생명이지만 Di ba? Jesus is the way, the truth, and the life. 모든 사람에게 길이 되시는 건 아니에요. Pero hindi siya nagiging way for everyone. 길이 없는 자에게만 길이 되시는 거예요. Nagiging way siya sa mga walang way. 알겠습니까? Okay po ba? 진리가 없는 자에게만 진리가 되세요. Nagiging truth lang siya sa mga walang truth. 생명이 없는 자에게만 생명이 되세요. Nagiging life lang siya sa mga walang life. 여러분, 이 요한복음에 보면은 Kung tingnan nyo sa John, 두 종류의 사람이 있어요. may dalawang uri ng tao. 예수님에게 스스로 찾아오는 사람들이 있었고 Mga taong kusang lumalapit kay Jesus 예수님이 찾아가는 사람들이 있었어요. at mga taong linalapitan ni Jesus. 예, 니고데모는 자기가 찾아왔죠. Si Nicodemo, siya ang lumapit, no? 구원을 받던가요? Naligtas ba siya? 못 받죠. Hindi. 이 율법사도 찾아왔죠. Tagapagtanggol ng kautusan, siya rin ang lumapit, di ba? 대화가 안 되죠. Hindi sila magkaintindihan, no? 그렇죠. Di ba? 자, 여러분, 많은 제사장과 바리새인이 예수에게 나왔지만 Maraming mga sacerdote at skriba ay lumapit kay Jesus, 그들이 구원을 받지는 못했어요. ngunit hindi po sila naligtas. 하지만 예수님이 찾아간 사람이 있어요. Pero merong linapitan si Jesus, 사마리아 여자. babaeng Samaritana. 그죠? Di ba? 요한 8장에 가는 중에 잡힌 여자. John chapter 8, babaeng nahulog sa kamay ng nahuli sa pangalo niya. 또 나면서 소경된 사람. At bulag mula kapanganakan. 그렇죠. Di ba? 십자가의 강도. Tulisan sa krus. 삭개오. Sakeo. 자, 여러분, 예수님이 찾아간 사람들은 다 구원받았어요. Ang mga pinupuntahan ni Jesus, lahat naligtas. 자, 여러분, 내가 예수님을 찾아온 사람들은 다 구원을 못 받았는데 Lahat ng mga lumapit kay Jesus, hindi naligtas. 내가 예수님에게 갈 힘이 없어서 Dahil wala na akong lakas, lumapit pa kay Jesus. 쓰러지고 넘어지고 거기에 주저앉았을 때 Sila yung mga natumba na, natapa na, at nakahandusay na roon. 나는 이제 아무 소망도 길도 방법도 없다고 한 그곳에 이르면 Kung makaabot na doon na wala nang anumang pag-asa at lakas, 예수님이 여러분을 찾아오십니다. doon si Jesus ang dadalaw sa inyo. 신앙은 내가 예수님을 찾아가는 것이 아니라 Ang spiritual na buhay ay hindi ako ang pupunta kay Jesus. 여러분이 거기 이르면 예수님이 여러분을 찾아옵니다. Kundi kayo ay manatili lang roon, kung ganon, si Jesus ang dadalaw sa iyo. 알겠습니까? Okay po ba? 자, 예수님이 찾아오기를 시작한다는 것입니다. Si Jesus ay magsisimulang dumalaw. 내가 움직이면 Kung ako ang gumalaw, 예수님은 움직이지 않습니다. si Jesus ay hindi kikibo. 내가 주저앉으면 Kung ako ay nakahandusay, 예수님이 움직이기 si 시작합니다. Jesus ay magsisimulang gumalaw. 나와 예수님은 동시에 움직이지 않습니다. Ako at si Jesus ay hindi pwedeng sabay gumagalaw. 여러분이 더 이상 갈 수 없을 때, Kung kailan hindi na 여러분이 kayo 더 pwedeng 이상 makaabante pa. 일어날 수 없을 Kung 때, kailan hindi na kayo makatayo pa. 여러분이 죽거나 거반 죽었을 때, Kung kailan patay na o halos patay na kayo. 주님은 여러분을 반드시 찾아옵니다. Si Jesus ay siguradong dadalaw sa inyo. 아멘. Amen? 예.
제사장과 레위는 사라졌습니다. Saserdote at Levita ay nawala na. 율법은 끝났습니다. Ang kautusan ay wakas, natapos na. 사마리아인이 딱 생겨나다. Ngayon, Samaritano ang dumating. 자, 이때부터 주어가 바뀌기 시작합니다. Simula nito, nagbago ang subject. 자, 여러분 33절까지는 어떤 사람이 있었습니다. Hanggang verse 33, may isang tao. 자, 근데 33절부터 Pero mula verse 33, 어떤 사람은 사라지고 yung isang tao ay nawala 사마리탄이 나타납니다. at may lumitaw na isang Samaritano. 그죠? Di ba? 자, 그가 여행을 했고, Na naglalakbay, 자, 그가 그 사람을 보았고, na nakakita sa 예, kanya, 그가 그 사람에게 왔고, at dumating sa kinaroroonan 예, niya, 사마리아인이 그를 불쌍히 여겼고, ang Samaritana ang nagdalang habag, 예, 그 사마리아인이 그에게 와서 ang Samaritano ang dumating sa kinaroroonan 사마리아인이 niya, 그 사람의 상처에 기름과 포도주를 붓고 ang Samaritano ang nagbuhos ng langis at alak sa kanyang sugat, 그 사마리아인이 자기 짐승에 태워서 ang Samaritano ang nag-angkas sa kanya sa hayop 그 niya, 사마리아인이 그 사람을 주막으로 데려왔고 ang Samaritano ang nagdala sa kanya sa bahay tuluyan, 사마리아인이 그 주막 주인에게 2 데나리온을 줬고 ang Samaritano ang nagbigay sa katiwala ng 사마리아인이 bahay ng 주막 2 주인에게 denaryo, 돌보아주라 그랬고 at ang Samaritano ang nagsabi na alagaan mo siyang 내가 mabuti, 다시 돌아오겠다 그랬고 at siya ang nagsabing babalik din ako. 부비가 더 들면 내가 갚아준다 그랬어. Babayaran ko sa iyo kung may sobra. Kulang. 강도 만난 자는 다시는 나타나지 않습니다. Tungkol sa lalaking nahulog sa kamay ng tulisan, ni minsan hindi na binanggit mula dito. 사마리아인만 나타납니다. Samaritano lang ang gumagalaw. 이게 신앙입니다. Ito ang spiritual na buhay. 신앙에서 여러분이 나타나면 망하는 Sa 것입니다. spiritual na buhay, kung meron kayong appearance, bagsak yun. 예수님만 움직이고 일하시고 나타나시는 것입니다. Jesus lang ang gumagalaw, nagpapakita, at nahalata. 자, 이 사마리탄이 이제 왔어요. Dumating na ang Samaritano. 왜 안 가지? 가네. Ayan. 자, 왔는데 Pagdating niya, 이 사마리아인은 2가지를 갖고 있었는데 meron siyang dalawa, 기름과 포도주를 갖고 있었어요. langis at alak. 여러분 이 기름과 포도주는 무엇을 말하냐면 Ano bang ibig sabihin ng langis at alak? 여러분 상처가 생기면 Pag nagkasugat tayo, 여러분 그냥 거기다가 바세린을 바르면은 이 골마서 썩어요. pagka linagyan nyo agad ng Vaseline, mai-infect ito at mabubulok. 그래서 거기다가 알코올을 부어야 돼요. Kailangan mo munang buhusan ng alcohol. 알코올을 부으면 이제 이게 막 부글부글 끓으면서 이 균을 더러운 박테리아에 다 죽여요. Pagka binuhusan ng alcohol, kumukulo-kulo yan para yun, mamatay ang mga bacteria at 그래서 germs. 모든 더러운 균을 죽이고 거기다 연고나 바세린을 발라야 돼요. Pagkatapos patayin ng lahat ng madumi, doon palang tatapalan ng Vaseline o ng 이 ointment. 포도주는 알코올 성분이 있는데 Ang alak ay alcoholic, di ba? 자, 이 포도주는 우리의 모든 죄와 악을 씻기시는 능력이 있다 이 말입니다. Ibig sabihin, ang alak na ito ay may kapangyarihang linisin ang lahat ng ating kasamaan at karumihan. 예, 이것은 바로 우리의 피를 씻는 예수의 보혈을 의미한다. Ito ay tumutukoy sa banal na dugo ni Jesus na tagalinis ng ating kasalanan. Understand? Okay? 자, 그 다음에 여러분이 죄 사함을 받으면 성령을 선물로 받아요. Yung nasusunod, pag natanggap niyo ang kaligtasan, binibigyan kayo ng regalo na Espiritu Santo, di ba? 자, 그래서 여러분들이 예수님의 구원을 받을 때 예수는 2가지를 쓰는데 Kaya, pag nangliligtas si Jesus, dalawa ang ginagamit niya. 예수님은 여러분을 예수님의 피로써 죄를 씻고 성령으로 여러분에게 세례를 주시는 분이 예수님이에요. Si Jesus, ang naglilinis sa kasalanan natin sa pamagitan ng kanyang dugo at rineregaluhan ng Espiritu Santo. 알겠습니까? Okay po ba? 그럼 이 사마리아인은 누구를 말하겠습니까? Ngayon, itong Samaritano ay tumutukoy kanino kaya? 예, 우리를 말할까요? 예수님을 말할까요? Tayo kaya ang Samaritano o si Jesus? 예, 예수님을 말합니다. Si Jesus. 그런데 오늘 많은 교회에서는 우리도 사마리아인처럼 이웃을 사랑합시다 이렇게 말하는 Pero maraming mga simbahan ngayon na nagtuturo, tayo rin ay magpakabuti
Tulad ng Good Samaritan. 그거는 이 율법사의 신앙이에요. Ito ang spiritual na buhay ng tagatanggol ng kautusan. 하지만 성경적인 신앙은 Ngunit ang biblical na spiritual na buhay 내가 무엇을 하는 것이 아니라 ay hindi ako na gumagawa ng anuman. 예수님이 우리에게 와서 우리를 구원하시는 거라. Kundi si Jesus ang lumapit sa atin at nagligtas sa atin. 자, 마태복음 2장 23절에 보면은 Sa Matthew chapter 2 verse 23. 자, 마태복음 2장 23절에 Matthew chapter 2 verse 23. 나사렛이란 동네에 와서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 함이로라. At siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno. 여러분 나사렛 예수 많이 들어봤죠? Narinig nyo na Jesus of Nazareth, di ba? 예, 성경 여러 곳에 나사렛이라는 말이 나옵니다. Madalas lumalabas sa Biblia ang salitang Nazareth. 자, 근데 여기에 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 그랬습니다. Sabi dito, upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. 자, 여기 선지자라 하면 구약을 말합니다. Sinalita ng mga propeta, ibig sabihin, lumang tipan. 여러분 마태복음이 기록될 당시에는 이 마태복음은 성경으로 인정을 못 받았습니다. Nung panahon na ang aklat ng Mateo ay nasulat, hindi nila kinilala ang Matthew bilang 자, Biblia. 예수님이 말한 성경은 구약 성경을 말합니다. Dahil ang Biblia na tinutukoy ni Jesus palagi ay tumutukoy sa lumang tipan. 그럼 구약 성경의 선지자들이 앞으로 나실 이 예수님은 나사렛 예수라 했다는 거예요. Kung gano'n, sinasabi daw ng mga propeta sa lumang tipan na balang araw ang ipapanganak ay tatawaging Jesus na Nazareno. 근데 사실 구약 성경 여러분 읽어보시면 Pero kung basahin ninyo talaga ang Old Testament, 어떤 선지자도 나사렛 예수라는 말을 이렇게 예언한 사람은 없어요. walang ni isang propeta ang nag-prophesize na tungkol sa Nazareno. 그래요, 안 그래요? Di ba? 뭐 읽어봐야 알죠. 나사렛 예수라고 말한 선지자는 없었어요. Hindi nyo rin masawa. Hindi kasi nabasa, no? Pero walang nagsabi ng Nazareno, Jesus. 그러면 이 말씀은 거짓말이냐? Kung gano'n ang salitang ito ay sinungaling ba? 여러분 이 나사렛이라는 말은 어디서 왔느냐 하면은 Alam niyo ba saan nanggaling ang salitang Nazareth? 여러분 이사야 11장 1절에 보시면 Kung tingnan niyo sa Isaiah chapter 11 verse 1. 이사야 11장 1절에 보면은 Isaiah chapter 11 verse 1. 이런 말씀이 있습니다. May ganitong salita. 이새 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. At may lalabas na usbong mula sa puno ni Isaya at isang sangla mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. 여호와의 신 곧 지혜와 총명의 신이요 모략과 재능의 신이요 지식과 여호와를 경외하는 신 그 위에 강림하시리니. Ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. 여러분 저는 이스라엘에 한 4번인가 5번 갔습니다. Ako po mga 4 times, 5 times na ako nakapunta sa Israel. 2005년에 제가 이스라엘 교회 개척하러 간 적이 있습니다. 2005 ako kasi ang nag-pioneer sa Israel Church. 그 다음에 2006년도에 제가 집회 강사로 갔습니다. At 2006 bumalik ako bilang speaker naman sa Bible Seminar. 그 다음에 몇 년 전에 이렇게 또 그 피스 콘서트 준비하러도 갔습니다. And a few years ago, bumalik uli para maghanda ng peace concert. 그리고 그때 제가 관광 가이드를 했거든요. Noon kasi ako ay nag-tour guide. 제가 이 성지순례 가이드입니다. Ako ay tour guide ng 관광 가이드. tour sa Holy Land. 여러분 이스라엘 가면 제가 이렇게 가이드 해드릴 수 Kaya 있습니다. pag pumunta kayo sa Israel, kaya ko kayong i-guide doon. 그때 좀 공부를 했거든요. Kasi nag-aaral ako noon eh. 이스라엘에 가면요 Alam niyo pag pumunta sa Israel, 나무들이 많아요. maraming puno. 대추야자 나무도 있고, Puno ng mga dates, 또 포도나무도 있고, puno ng ubas, 무화과 나무도 있어요. puno ng 근데 igos. 여러분 이 나무 이렇게 뿌리가 있고 줄기가 있고 가지가 있잖아요. Di ba ang puno may ugat, may trunk, stem, di ba? And then branch. 근데 어떤 뿌리는 이 줄기로 나오지 않고 뿌리에서 나오는 줄기가 있어요. Pero merong mga sanga na hindi nagmumula sa trunk
kundi yung ugat ay pumuslit palabas at siya ay gumawa ng branch. 예, 땅 속에서 막 뚫고 나오는 줄기가 있어요. Mula sa lupa, binutas niya palabas at siya yung naging sanga. 그런 거 본 적 있습니까? Nakita kayo ng ganun? 예, 뿌리에서 이렇게 나무 줄기가 쭉 나오면 보기 좋은데 Maganda sana kung lahat ng sanga ay magmula doon sa original na ugat, pataas sabay-sabay. 근데 이렇게 뿌리에서 땅 속에서 이렇게 줄기로 나오는 것이 아니라 땅 속에서 이 뿌리에서 막 다른 쪽으로 이렇게 삐져 나오는 그런 못생긴 가지들이 있어요. Ngunit minsan, may mga sanga na maliban sa main, mula sa ugat diretsong lumalabas sa lupa at bumubuo ng bago na namang puno na pangit. 이해됩니까? Naintindihan nyo? 예, 이 땅 속에서 막 뚫고 나오는 이 줄기를 넷제르라 그래요. 넷제르. Mula doon sa lupa, lumalabas ang ugat. Ang tawag sa ganung sanga ay netzer. 예, 이 히브리 단어로 넷제르 그래요. 넷제르. Sa Hebrew word, tinatawag siyang netzer. 그 땅 속에서 나오는 연한 가지란 뜻이에요. Ibig sabihin, mula sa lupa, direktang lumabas na malambot na sanga. 자, 나사렛 사람이라는 말은 히브리 말은 낫즈리 그래요. 낫즈리. Ang mga Nazareno naman, in Hebrew ay tinatawag na natseri. 자, 이 낫즈리는 나사렛 사람은 넷제르에서 나온 말이에요. Ang salitang natseri naman ay nagmula sa salitang netzer. 알겠습니까? Naintindihan nyo? 그러니까 지금도 이스라엘에서는 기독교에는 노츠리라 그래요. 노츠리. Hanggang ngayon, sa Israel, tinatawag nila ang mga Kristiyano na notseri naman. 이게 전부 넷제르에서 나온 말이에요. Lahat ito ay nagmula sa root word na netzer. 자, 지금 여기 이사야 11장 1절에 Sa Isaiah chapter 11 verse 1, 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 그랬는데 at may lumabas na usbong sa puno ni Isaiah at isang sanga mula sa kanyang maugat ay magbubunga. 자, 히브리 말로 이거는 넷제르라 그래요. Sa Hebrew word, tinatawag itong netzer. 그렇죠? Di ba? 자, 여러분 이사야 53장 2절에 가 보면 Sa Isaiah chapter 53 verse 2, 자, 이사야 53장 2절에 가 보면은 Isaiah chapter 53 verse 2, 자, 여기 예수님에 대해서 말하고 있는데 mayroong definition tungkol kay Jesus dito. 자, 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리의 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 그랬어요. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. 자, 그래서 여기에 이 연한 순 그다음에 마른 데 나온 줄기 이거를 넷제르라 그러나 넷제르. Kaya dito, ang sariwang pananim, ugat sa tuyong lupa, ito lahat ay mga netzer. 자, 농부들은 도끼로 이 넷제르를 다 잘라버려요. Kaya yung mga magsasaka pag nakakita sila ng netzer, tinataga nila ng itak. 자, 나무는 이렇게 반듯하게 자라야지. Dahil ang puno ay dapat tumubo ng tuwid. 이렇게 삐뚤삐뚤 이렇게 막 이렇게 굽어서 나오는 못생긴 가지를 농부들은 원하지 않는단 말이에요. Hindi ninanais sa mga magsasaka na may pumupuslit na pangit na paggewang-gewang na sanga. 자, 율법사들이 봤을 때 Pagkakita ng mga tagatanggol ng kautusan, 율법사들은 바르고 곱고 옳은 것만 주장하는데 sila ang tama, matuwid, mabuti lang ang tinuturo nila. 예수님은 바르고 곱고 옳은 것을 요구하는 분이 아니라 Ngunit si Jesus, hindi siya nagre-require ng tama, matuwid, matino. 마른 땅에서 뚫고 나오는 생명의 가지란 말입니다. Siya ay isang sanga na nagmula sa tuyong lupa na mahina. 율법사들이 봤을 때는 그게 마음에 안 드는 거예요. Kaya sa mata ng mga tagapagtanggol ng kautusan, hindi nila ito nagustuhan. 그래서 이 넷제르를 잘라서 죽여버리는 거예요. Kaya tinaga nila at pinatay ang netzer. 하지만 이 그들이 잘라서 죽여버린 이 가지가 Ngunit ang sanga na kanilang pinutol at pinatay 누구냐 하면은 ay sino ba? 바로 예수님이었다. Si Jesus pala yun. 자, 4절에 보니까 Verse 4, 그죠? 이사야 53장 4절에 53 verse 4, 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리가 생각하기를 그는 징벌을 하나님께 맞으며 고난에 당한다 하였노라. tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay sa nahinampas, sinakdan ng Diyos at dinalamhati. 그가 찔림은 우리가 허물을 인하며 그가 상하면 우리의 죄악을 인함이라
그가 징계를 받은 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에만 우리가 나음을 입었도다. Ngunit siya'y nasukatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsikaling tayo. 우리는 다 양같은 그릇에 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서 우리 무리의 죄 그에게 담당시키셨도다. Tayo lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. 자, 이 마른 땅에서 나온 연한 이 줄기 Ang malambot na sanga na nagmula sa tuyong lupain. 알겠습니까? Okay? 이 연한 순 Itong malambot na 이게 바로 넷제르. sanga na netzer. 자, 이것이 낫절이 Ito ay Nazri. 나사렛 사람 예수란 말입니다. Nazarenong si Jesus. 아멘. Amen? 자, 그러면 여기 나오는 사마리아인은 Kung gano'n ang Samaritano na 그 binabanggit 당시 dito, 유대인들이 무시했던 사마리아인입니다. Samaritano ay binabaliwala ng mga Hudyo nung panahon na yon. 물론 역사적 배경이 있는데 그거는 시간에서 말 못하겠습니다. Siyempre, meron din historical reason pero wala na tayong oras para banggitin 하지만 yun. 요한복음 4장에 보면은 유대인들이 사마리아인하고 상종하지 않았지 않습니까? Pero during John chapter 4, ang mga Hudyo hindi nakisalamuha sa mga Samaritano. 하지만 예수님은 유대인임에도 불구하고 사마리아 여자를 찾아가지 않습니다. Ngunit si Jesus kahit siya ay Hudyo, hindi ba linapitan niya mismo ang Samaritana? 그렇죠. Di ba? 예. 여러분 사마리아인은 유대인들이 경멸하고 무시하고 싫어하는 사람들입니다. Ang mga Samaritano po ay binabaliwala, inaalipusta, minamaliit ng mga Hudyo. 자, 3절에 보니까 Verse 3, 그는 멸시를 받은 사람이 실어버린 바 되었으며 강고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들에게 얼굴을 가리우고 보지 않음을 당한 받는 자 같은 멸시를 당하고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였다. siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. 자, 자기가 잘하고 있다고 생각하는 사람들, Ang taong nag-iisip na they're doing good. 자기가 잘했다고 생각하는 사람들, Ang taong nag-iisip na they did good. 자기가 남들보다 잘났다고 생각하는 사람들, Ang mga tao na nag-iisip na mas magaling sila sa iba. 자, 이 율법사 같은 사람들, Mga taong tulad ng tagapagtanggol ng 정말 kautusan. 바리새인과 서기관과 같은 사람들, Mga taong tulad ng mga Fariseo at Skriba. 제사장과 레위인과 같은 사람들은 Mga taong tulad ng mga sacerdote at mga Levita. 예수님을 싫어한다는 것입니다. Ay ayaw ni Jesus. 그를 멸시한다는 것입니다. Minamaliit nila si Jesus. 하지만 Gayunpaman, 더 이상 길이 없고 pag wala ng daan, 더 이상 대책이 없고 ang wala ng paraan, 죽음 앞에 간 사람들은 at nasa harapan na ng kamatayan, 그의 음성이 들린다는 것입니다. ay makakarinig ng boses niya. 그죠? Di ba? 요한복음 4장 25절에 Kaya sa John chapter 4 verse 25, 죽은 자들이 나의 음성을 들을 때가 오나니 듣는 자는 살아나리라 그랬습니다. 아, 이게 아니구나. 어디 있더라? 어디 나오죠 그게? 5장 25절입니다. chapter 5 verse 25 pala. 제가 우리 목사님도 없어서 제가 못해요. 요한복음 5장 25절에 보면은 John chapter 5 verse 25, 그죠? di ba? 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오늘 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. Katuan na sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. 여러분, 난 여기 와도 말씀이 안 들려요. Pagka inisip nyo, hindi ko po marinig ang salita. 뭐 맨날 똑같은 말씀이고요. Kasi parang ulit-ulit lang ang mensahe. 네, 말씀 들으면 잠만 와요. At pag nakikinig ng mensahe, inatok lang po ako. 그런 분들 있죠? May mga ganun sa inyo, no? 예, 살아서 그래요. Buhay kasi kayo. 겁 안 죽으면 Pagka halos patay na kayo, 말씀이 들려요. maririnig ninyo ang mensahe. 알겠습니까? Okay? 예, 사마리아 여자, Babaeng Samaritana, 가는 중에 잡힌 여자. ang babaeng nahuli sa pangangalon niya. 그래요, 안 그래요? Di ba? 예, 삭개오. Sakeo. 또 죽은 그 누구예요? Sino pa? 그 갑자기 까먹었다. 그 딸, 누구 딸? 야이로의 딸. Anak ni Jairo, 나사로. si Lazaro, 십자가의 강도. tulisan sa krus. 아까 그 아이, 그 노래하다가 끊긴 아이. Yung bata kaninang naputulan ng music.
여러분 성공한 사람들은, 잘난 사람들은, 똑똑한 사람들은, 예, 뭐 잘 되는 사람들은 예수님의 음성이 안 들려요. Yung mga matatalino, yung mga matatagumpay, yung mga magagaling, yung mga mababuti, hindi nila marinig ang boses ni Jesus mabuti. 알겠습니까? Okay po ba? 예, 우리 자매님들은 말씀이 잘 안 들리죠? Mga sister, hindi ninyo marinig ang mensahe, no? 예뻐서 그래요. Ang ganda nyo kasi. 예쁜 사람들은 말씀이 안 들려. Yung mga magaganda, hindi pumapasok ang salita sa tenga. 근데 이 못생긴 형제들은 말씀이 잘 들리죠? Pero yung mga pangit na brother, naririnig ninyo ng mabuti ang mensahe, no? 아멘. Amen. 예, 이런 말을 형제에게만 할 수 있어요. 자매들한테 하면 큰일 나요. Nasasabi ko lang to kasi brother sila. Pag sinabi ko yun sa inyo, malaking problema yan. 자, 그런데 Pero, 자, 이제 이 PPT 다시 보세요. balik tayo sa PowerPoint. 자, 시간이 없습니다. Wala na tayong oras. 자, 이제 여기에서 어디로 가냐 하면은 Mula dito, papunta na saan? 자, 자, 이제 우리 화면 지워 주세요. Tanggalin nyo ng mukha namin para makita yung in. 예, 여기 주막이 나와요. May bahay tuluyan. 여러분 이 주막은요. Itong bahay tuluyan, 강도를 만난 사람들이 사마리안을 만나서 구원을 받고 모이는 곳이에요. ay ang pinagtitipunan ng mga nahulog sa kamay ng tulisan at sinagip ng Samaritano. 자, 예수님부터 구원을 받은 사람들 모인 곳이 어디입니까? Saan ba nagtitipon ang mga taong naligtas sa pamagitan ni Jesus? 교회예요, 교회. Iglesia. 그렇죠? Di ba? 자, 교회인데 Iglesia. 이 교회에 왜 데리고 왔어요? Pero bakit ba siya dinala sa iglesia? 일 시키려고? Para pagtrabahuhin? 헌금 받으려고? Para kupitan ng offering? 아니에요. Hindi. 자, 성경 뭐라고 했냐면 Anong sabi ng Biblia? 자, 누가복음 10장에 보니까 Sa Luke chapter 10, 누가복음 10장에 Luke chapter 10, 자, 여기 34절에 보니까 sa verse 34, 누가복음 10장 34절에 보면은 Luke chapter 10, verse 34, 자, 그죠? 가까이 가서 기름과 포도의 그 상체에 붓고 싸면 자기 집 밑에 주막을 데려서 가서 돌보아 주고 at lumapit sa kanya at tinalian ng kanyang mga sugat at binusan ng langis at alak at siya isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya inalagaan. 자, 주막에 가서 뭐 한다 그랬어요? Ano daw ginawa sa bahay tuluyan? 돌보아 주고. Inalagaan. 알겠습니까? Okay po ba? 자, 주막은 왜 데리고 왔냐면은 Bakit ba siya dinala sa bahay tuluyan? to care of him, 돌보아 주려고 데려왔다는 거예요. Para alagaan. 여러분, 주막은 일하는 곳이 아니에요. Everyone, ang bahay tuluyan ay hindi po working place. 주막은 돌보심을 받는 곳이에요. Ang bahay tuluyan ay lugar para maalagaan, 치료받는 곳이에요. para magamot. 그래서 여러분 일하면은 월급을 받아야 되지만 Dahil kung magtrabaho, kailangan tumanggap ng sweldo. 여러분 치료를 받고 돌보심을 받으면 여러분 치료비와 숙박비를 내야 되는 거예요. Pero kung kayo ang inaalagaan, kayo ang ginagamot, kailangan ninyo magbayad ng doctor's fee, hospital fee. 근데 돈이 있어요, 없어요? Pero may pera ba? Wala. 없어요. Wala din. 강도들 다 뺏겼어요. Kinuha kasi ng tulisan lahat. 그럼 어떻게 들어갑니까? Kaya paano makakapasok sa tuluyan? 자, PPT 보여주세요. PowerPoint please. 예. 여기 주막에는 주막 주인이 있죠. Nandito ang may-ari ng bahay tuluyan, no? 2 데나리오는 누가 줍니까? Sino ang nagbigay ng 2 denaryo? 강도 만난 자가 냈습니까? 사마리아인이 냈습니까? Yung nahulog sa kamay ng tulisan ba ang nagbayad o yung Samaritano ang nagbayad? 예? Sino? 다시 돌아가. Balik ka ulit. 잘 봐요. Tingnan nyo ha. 누가 줘요? Sino ang nagbigay? 사마리아인이 줘요. Samaritano. 알겠습니까? Okay? 자, 그러면 여러분의 숙박비와 치료비를 이 예수님이 지불하셨다 이 말이에요. Kung ganon, ang doctor's fee nyo, ang treatment fee nyo, si Jesus na ang nagbayad daw. 그러면 여러분이 또 낼 필요 있어요, 없어요? Kung ganon, kailangan nyo bang magbayad ulit? 없어요. Hindi na. 자, 그래서 여러분이 이 교회에서 신앙생활 하는 것은 은혜로 하는 것이다. Kaya ang spiritual na buhay ninyo sa loob ng iglesia ay sa biyaya.
자, 여러분이 이 교회 안에서 은혜로 생활하도록 예수님이 다 지불해 놨다. Para mabuhay kayo sa biyaya sa loob ng iglesia, binayaran na lahat ni Jesus. 자, 여러분들이 여기서 막 밥값하려고 하지 마라. Kaya huwag kayong magsikap na maging sulit ang pagtanggap sa inyo dito. 자, 여러분들은 이 주막 교회에서 돌보심을 받을 권리가 있다. Dito sa iglesia, sa bahay tuluyan, may karapatan kayong 자, maalagaan. 주막 주인은 Ang taga-bantay ng tuluyan, 예, 이 인도자를 말하는데 tumutukoy sa mga gabay natin. 인도자는 여러분을 돌보아줄 의무가 있다. Ang taga-gabay natin ay mayroon namang obligasyong alagaan tayo. 여러분 교회 안 나오면 막 전화하고 찾아오고 그러죠? Pagka hindi kayo umaten, tumatawag sa inyo, nagte-text sa inyo, di ba? 다 사연이 있어서 그래요. May dahilan kasi. 돈을 받았잖아, 2 데나리온. Binayaran na kasi sila ng 2 denaryon eh. 예? Di ba? 그리고 돌보아 주라 그랬잖아요. At inatasan ng alagaan ka eh. 그렇죠? Di ba? 여러분의 목사님이나 사모님이나 여기 계신 분들은 여러분을 돌보아줄 의무가 있는 분들이에요. Ang mga pastor ninyo, asawa nila na nandito ay may obligasyong alagaan kayo. 여러분 미안해하지 말고 여러분이 어려우면 와서 교제도 받고 기도도 받고 또 인도도 받아도 된단 말입니다. Kaya huwag kayong mahiya. Pag nahihirapan kayo, lumapit kayo, makatanggap ng fellowship, makatanggap ng counseling, at makatanggap ng gabay. 근데 이 사마리안이 그날 맡기면서 Nang araw na ito, pinaubayan niya ang lalaki. 부비가 더 되면 내가 돌아올 때 갚으리라 그랬어요. Sinabi niya, pagbayaran ko sa iyo, pagbalik ko, kung may magugol kang higit. 여러분 부비가 뭡니까? Ano ibig sabihin magugol mong higit? 엑스트라 코스트. Extra cost. 여러분 호텔에 가서 Pag pumunta ka sa hotel, 하룻밤 100불인데 $100 a day. 예, 잘 지내고 나오면 더 이상 안 내도 되는데 Pag nag-check out ka na mabuti, walang extra pay. 근데 No? 어떤 사람들은 막 유리창 깨먹고 막 커피포트 부서뜨리고 막 그 안에 거 다 먹고 해가지고 나올 때 엑스트라로 더 내야 되는 경우가 있어요. Pero may mga taong either binasag yung bintana o kaya sinira yung coffee port o kaya kinain lahat ng laman ng ref. Ay ganun, paglabas, kailangan magbayad ng extra, no? 자, 2 데나리온을 줬는데 이게 모자라다는 것은 이 환자가 잘 지낸다는 소리입니까? 못 지낸다는 소리입니까? 2 denaryo ay binigay, pero nagkulang pa. Ano ibig sabihin? Nabubuhay ng mabuti ang pasyente sa tuluyan o hindi? 잘 못 지낸다는 말이죠. Ibig sabihin, hindi ganun katino ang buhay niya, no? 그러니까 이 예수님 미리 얘기해 주는 거예요. Kaya si Jesus, in advance, sinasabi na niya, 이 사람이 너희 주막에 와서 pagdating ng lalaking ito sa tuluyan mo, 너에게 많은 어려움을 줄 것이다. maraming kahirapan ang idudulot niya sa'yo. 이 2 데나리온보다 더 많이 Na 너희 hindi 손해를 줄 것이다. magkakasya ang 2 denaryong ito. 그때 손해가 나도 At kahit malugi ka man noon, 내보내지 마라. wag mo siyang palayasin. 그 손해는 내가 돌아와서 손해배상하겠다 이 Ang 말이에요. luging yon, pagbalik ko, i-compensate ko. 알겠습니까? Okay po ba? 예. 그래서 여러분들 Kaya kayo, 잘 못 지내도 된단 말이에요. kahit hindi kayo doing well, okay lang. 이미 예수님이 주막 주인에게 얘기해놨어요. Sinabihan na ni Jesus ang may-ari ng tuluyan. 주막 주인도 이미 각오하고 있어요. At ang bahay tuluyan, handa na rin sila. 잘하려고 하지 마라. Huwag niyong pilitin maging magaling. 예, 여러분은 원래부터 잘 못한다고 이미 말해주고 간 사람들이에요. Kayo, originally, sinabihan na kayo ni Jesus na for sure hindi kayo magiging magaling. 세상도 포기한 사람들, Mundo nga, sumuko na sa inyo eh. 사단도 포기한 사람들. Satanas nga, sumuko na sa inyo. 여러분이 중요했다면 사탄이 여기 보냈겠습니까? Kung importante talaga kayo, papapuntahin kaya kayo ni Satanas dito? 예, 사탄이 별 쓸모 없으니까 여기 보낸 거 아니겠습니까? Bakit kayo sinuko ni Satanas at pinapunta dito? Kasi hindi din kayo pakinabang sa kanya. 여기 들어온다고 잘하겠습니까? Eh kung pumasok kayo dito, mag-good job kaya kayo? 예, 여러분 여기서 잘 못하고 맨날 믿음 없고 맨날 교만하고 여러분 실수하고 이게 성경적인 거예요. Kayo nandito, not doing good job, laging may pagkakamali, laging walang pananampalataya. Yun ang biblical.
그 모든 손해배상을 예수님이 돌아오시면 해준다 이 말입니다. At lahat ng mga damage incurred, pagbalik ni Jesus, siya ang magbabayad. 여러분 여기서 좀 몸이 좋아졌다고 Hindi porket lumusog ka konti sa tuluyan, 나가지 마라. huwag kang lumabas. 여러분 여기서 나가라는 말은 없잖아요. Walang sinabi dito na at umuwi ang lalaki, di ba? 여기 있는 사람들은 Ang mga tao na nandito, 언제까지 여기 있어야 됩니까? hanggang kailan sila na mananatili dito? 예수님이 돌아오실 때까지 있어야 됩니다. Hanggang sa pagbalik ni Jesus, manatili dito. 자, 여러분들 Mga kapatiran, 여기 환자들이 오래 있으니까 회복돼서 밖으로 나가던가요? yung mga pasyente dito, nang gumaling sila, uwian ba sila? 아니면 여기 있는 환자들이 오래 지나니까 주막 주인이 되던가요? O ang mga pasyente dito, nang lumipas ang panahon, sila na ba ang naging tagapagbantay ng bahay tuluyan? 여러분, 이 환자들이 예루살렘을 떠나기 전에 Bago umalis ang mga pasyenteng ito sa Jerusalem kanina, 하나님이 주막과 주막 주인을 준비해 놓은 것입니다. hinanda na ng Diyos, itayo ang bahay tuluyan at ang tagabantay dito. 그 말은 무슨 말이냐면은 Ano ibig sabihin nun? 여러분은 구원받아도 결국 제대로 못 산다 그 뜻입니다. Kahit naligtas na kayo, for sure, hindi pa rin maging matino ang buhay ninyo. 돌보아 주지 않으면은 제대로 못 사는 사람들이다 이 말입니다. Kayo ay mga tao na kung hindi maalagaan, ay hindi magiging maayos ang buhay. 아멘. Amen? 여러분들이 헤매는 것은 성경적인 것이다. Ang pagkaligaw ninyo ay biblical. 그래서 여러분은 교회 없이 인도자 없이 살 수 없는 사람들이다 이 말입니다. Kaya't kayo ay mga tao hindi maaaring mabuhay ng walang iglesia at walang tagagabay. 하나님이 우리 죄를 영원히 사해 놓지 Ang 않았습니까? ating kasalanan ay walang hanggan ng tinubos, di ba? 왜 과거죄만 씻지 왜 영원히 사해 놨겠습니까? Eh bakit hindi past sins lang? Bakit forever niya tinubos? 그거는 여러분이 영원히 죄를 짓기 때문 아니겠습니까? Hindi ba dahil sa forever din kayo magkakasala? 죄 지으란 말은 아니지만 Hindi ibig sabihin, 그렇다고 죄안 inuudyokan ko kayo 지을 magkasala. 여러분도 아니지 않습니까? Pero alam ko rin naman na kahit pigilan ko kayo ay magkakasala din kayo. 죄 짓는 나를 바라보지 말고 Huwag tumingin sa akin na nagkasala, 영원한 속죄를 바라보면 된다. kundi tumingin sa eternal redemption. 자, 왜 저가 한 점을 거룩하게 된자 영원히 온전케 했을까요? Bakit ba sa pamagitan ng pagtubos sa isang handog ay pinapaging banal magpakailanman ang mga inaring ganap? 왜 영원히 온전케 했을까요? Bakit magpakailanman? 영원히 온전하게 못 Inaring 사니까. Kasi magpakailanman, hindi kaya mabuhay ng ganap. 영원히 헤매니까. Dahil magpakailanman, naliligaw. 영원히 믿음 없이 지내니까. Dahil magpakailanman nabubuhay ng walang pananampalataya. 미리 영원히 온전케 해놓은 거 Kaya in 아니겠습니까? advance, inaring ganap na magpakailanman. 헤매는 나를 바라보지 말고 Kaya huwag tumingin sa akin na laging naliligaw. 나를 영원히 온전케 하신 예수를 바라보라는 것입니다. Kundi si Jesus na umaring ganap sa akin, magpakailanman ang tingnan. 아멘. Amen? 신앙은 나를 바라보는 것이 아니라 Ang spiritual na buhay ay hindi pagtingin sa sarili ko, 예수님을 바라보는 kundi 것입니다. pagtingin kay Jesus. 아멘. Amen? 자, 이제 여기 마지막에 Ngayon dito, for the last time, 여기 36절에 예수 이런 말씀하셨습니다. verse 36, may ganitong salita. 내 의견은 이 세 사람 중 누가 강도 만난 자 이웃이 되겠느냐? Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? 가로되 자비를 베푼 자 아니다. 예수께서 이르시되 너 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. At sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya at sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. 자, 이것은 Ito 29절에 대한 질문에 대한 대답입니다. ay sagot tungkol sa tanong niya sa verse 29. 이 사람이 자기를 옳게 보이려 그러면 내 이웃이 누구오니까? Natapat siya na ibig mag-aring ganap sa kanya sa dila ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? 자, 이것에 대한 대답입니다. Sinagot niya sa 자, babae. 이 세 사람 중에 Sa tatlo, 제사장, 레위인, 사마리아인 중에 sacerdotal, levita, samaritano. 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? Sino daw ang naging kapwa-tao nang nahulog sa kamay ng tulisan? 누굽니까? Sino? 자비를 베푼 자 누굽니까? Ang nagkaawang gawa, sino yon? 사마리아인. Samaritano. 사마리아인 누굽니까? Sino ang Samaritano? 예수님. Jesus. 그럼 이 강도 만난 자가 예수님에 가서 무엇을 했습니까? Kung ano ba ang ginawa na nahulog sa kamay ng tulisan kay Jesus?
구원을 받고 naligtas lang, 은혜를 입고 nabiyayaan lang, 돌보심을 받은 at 것밖에 없다. inalagaan lang. Wala na 그 말은 iba. 무슨 말이냐면 Ano ibig sabihin nun? 너도 가서 이와 같이 하라는 말은 Ano ibig sabihin na gawin mo rin iyon? 네가 강도 만난 자다 이 말입니다. Ikaw yung nahulog sa kamay ng tulisan. 네가 사마리아인이 아니고 너는 강도 만난 자다. Hindi ikaw ang Samaritano, kundi ikaw ang nahulog sa kamay ng 너 tulisan. 율법사 너는 강도 만난 자야. Ikaw tagapagtanggol ng kautusan, ikaw ang nahulog sa kamay 그러니까 ng 예수님 tulisan. 앞에 가서 Kaya pumunta ka kay Jesus, 죄사함 받고 구원받아. magpatubos ng kasalanan at maligtas. 그리고 돌보심을 받아. At tumanggap ng alaga. 그리고 은혜와 긍휼을 입어. At tumanggap ng biyaya at habag. 주님 오실 때까지. Hanggang sa pagbalik ni Jesus. 너 강도 만난 자들이요. Kayo na mga nahulog sa kamay ng tulisan. 누가 너희의 이웃이 되겠느냐? Sino ang kapwa-tao ninyo? 예수님밖에 더 있습니까? Wala ang iba kundi si Jesus lang, di ba? 예수님이 여러분 누구에게 맡겼습니까? Kanino po ba ipinaubaya ni Jesus kayo? 주막 주인에게 맡겼습니다. Sa may-ari ng bahay tuluyan, pinaubaya tayo. 어떤 사람은 나 구원받고 내가 성령 인도 받습니다. 성령 인도 받는다는 사람. May nagsasabi na, hindi, meron din ako sariling Espiritu Santo, ligtas na ako kaya magpapagamay na lang ako sa Espiritu Santo. 아니요. Hindi. 성령이 여러분을 교회에 갖다 놨습니다. Ang Espiritu Santo ay nagdala sa inyo sa iglesia. 성령이 여러분을 주막 주인에게 맡겨놨습니다. Ang Espiritu Santo ang nagpaubaya sa inyo sa may-ari ng tuluyan. 교회에 머물면서 인도를 받는 것이 성령의 인도입니다. Ang pananatili sa loob ng iglesia at pagtanggap sa gabay ng may-ari ng tuluyan, yon ang tunay na gabay ng Espiritu Santo. 성령을 한 번도 교회를 떠나서 인도자를 떠나서 스스로 성령 인도를 받으라고 한 적이 없었습니다. Ni minsan hindi sinabi ng Espiritu Santo na umalis sa iglesia at gagabayan kita by myself. 여러분은 돌보심이 필요한 사람입니다. Kayo ay mga taong nangangailangan ng pag-alaga. 이게 삶의 구원입니다. Ito ang kaligtasan sa 여러분의 buhay. 영혼만 구원을 받은 것이 Hindi lang 아니라 ang kaluluwa nyo ang dapat maligtas. 구원받은 이후 여러분의 삶도 구원을 받은 것입니다. Pagkatapos maligtas, pati ang lifestyle nyo ay kailangan maligtas. 여러분이 영혼은 구원을 Ang 받았지만 kaluluwa nyo nga ay naligtas na. 여러분이 사단에게 속으면 Ngunit kung kayo ay madaya ng dyablo, 내가 무엇을 하여 영생을 얻으리까 한 것처럼 tulad ng sinabi, ano bang gagawin ko upang makatanggap na buhay na wala 내가 hanggan? 무엇을 해야 이 구원의 은혜에 보답하리까? Ano ba ang gagawin ko para 내가 무엇을 mabayaran ang 하여 이 kaligtasan 교회의 ito? 보탬이 Ano 되리까? ba ang gagawin ko para makaambag 내가 naman sa 무엇을 하여 simbahan? 이 종을 도우리까? Ano bang gagawin ko para 내가 makatulong naman sa 무엇을 lingkod? 하여야 복음을 위하리까? Ano bang gagawin ko para 내가 makatulong sa 무엇을 하여야 ebanghelyo? 하나님을 위해서 살리까? Ano bang gagawin ko para mabuhay para sa Panginoon? 내가 미쳐버리는 것입니다. Ako hanggang sa mabaliw na ako. 여러분, 나는 존재하지 않습니다. Mga kapatiran, walang ako. 하나님이 하시니라. 아멘. And God did. Amen. 여러분이 하는 게 아니라 Hindi kayo ang gumagawa, 하나님이 하십니다. Diyos lang ang gumagawa. 여러분, 내가 교회를 위하여 하지 마십시오. Mga kapatiran, ako maglingkod sa iglesia? Hindi. 내가 복음을 위하여 하지 말고 Ako, wag magtangkang maglingkod sa ebanghelyo. 내가 종을 위하여 하지 말고 Na ako magtangkang paglingkuran ng lingkod. 내가 정말 이 하나님의 일을 하려고 하지 말고 Na ako gumawa ng gawain ng Diyos. Huwag. 제가 제발 부탁하는데 Please. 돌보심을 받으십시오. Tumanggap kayo ng pag-alaga. 은혜를 입으십시오. Tumanggap kayo ng biyaya. 불쌍히 여김을 받으십시오. Tumanggap kayo ng habag 이 교회 안에서 sa loob ng iglesia. 지체들로부터 Kasama ng mga kapatiran. 인도자로부터. Kasama ng mga tagagabay. 저도 양입니다. Ako rin po ay tupa. 저에게도 인도자가 있습니다. Ako rin ay may tagagabay. 예, 제가 필리핀 교회 돌보심을 받는 거 아닙니까? Ang Pilipinas ay hindi ba dapat ginagabay ng Philippine Church? 한국 교회 가면 또 우리 김천교에서 돌보심을 받는 거고. Pag pumunta naman ako sa Korea, ako naman ay inaalaga ng Kimcheon Church. 교회 없으면 저 아무것도 못 Kung 해요. walang iglesia, wala akong magagawang kahit ano. 교회 때문에 사는 것이. Dahil sa iglesia, ako nabubuhay. 하나님 종들 때문에 사는 Dahil 것이. sa lingkod ng Diyos, ako nabubuhay. 아멘. Amen? 자, 여러분들 주님 오시는 그날까지 Mga kapatiran, hanggang sa araw ng pagbalik ni Jesus, 이 교회 안에서 은혜 있고 nawa kayo ay mabiyayaan sa loob ng iglesia 종의 돌보심을 받고 at tumanggap ng alaga ng mga lingkod 복된 신앙생활을 하면 좋겠습니다. at mabuhay ng mapalad na spiritual na buhay. 아멘. Amen? 예, 감사합니다. Salamat po. 예, 기도하겠습니다. Manalangin po tayo.
하나님 아버지 감사합니다. Amang Diyos, salamat po. 오늘 우리에게 복된 시간을 주시고 Binigyan niyo kami ng mapalad na oras. 우리 마음에 이런 말씀들을 주셔서 At binigyan niyo kami ng salita sa puso. 우리 마음을 정돈해 주셔서 감사합니다. Salamat po sa pag-aayos ng puso namin. 주님께서 우리 필리핀 교회를 사랑하시고 Minahal ninyo ang iglesia sa Pilipinas. 정말 우리에게 은혜와 긍휼을 베푸심을 감사하고 At salamat po sa pagbibigay sa amin ng biyaya at habag. 또 전국에서 많은 형제들이 와서 Maraming mga kapatid na nagtipon 수양에 nationwide 가운데 참 많은 은혜를 입었습니다. at nakatanggap ng maraming biyaya. 이들이 주님 오실 때까지 이 교회 안에서 은혜 있게 되기를 바랍니다. Hanggang sa pagbalik ni Jesus, nawa sila yung mabiyayaan sa loob ng iglesia. 종의 인도를 받게 되기를 바랍니다. Nawa makatanggap sila ng gabay ng lingkod. 감사합니다. Salamat po. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Nanalangin po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. 예, 대단히 감사합니다. Maraming salamat po.